Genius Daddy in the City Kabanata 12. Nang makilala ni Yewen ang malabong mga mata ni Olan, sumimangot si Yewen at sinabing, hindi, ito ay regalo sa kaarawan ng isa sa aking mga pinsan. Relative. I think it's a boyfriend. Binigyan ba ito ng nagngangalang Liu Feng last time? Napangiti si Olan na hindi makapaniwala. Minsan na niyang nakilala si Liu Feng, ngunit dahil nakatuon siya sa pag-aalaga sa kanyang ina noong panahong iyon, hindi siya gaanong nakipag-ugnayan kay Liu Feng. Ate, hindi talaga. Kinagat ni Yewen ang kanyang mga labi, medyo nababalisa, bukod dito, nakipaghiwalay na ako kay Liu Feng. Mula noong gabi ng kanyang kaarawan, wala siyang nararamdaman para kay Liu Feng, lalo na sa kanyang isip ay hindi niya maiwasang maalala ang isang tao, at ang taong ito ang nagligtas sa kanya noong gabing iyon, kaya siya ay tinanggal. Nang maglaon, nagkusa siyang makipaghiwalay kay Liu Feng. I'm sorry, hindi alam ni ate kanina. Ngumiti si Olan, humihingi ng tawad, at iniba ang usapan, sabi mo binigay sa iyo ng pinsan mo itong Pulse Eris. Saan niya binili? Narinig ko na siya mismo ang gumawa nito. Sinabi ni Yewen na may hindi natural na ekspresyon, at kapag naisip niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na inis. Isang marangal na chairman ang nagpadala ng regalo sa kaarawan, ngunit napakasama nito, halata na sinadya niya akong ipahiya. Namangha si Olan, ako mismo ang gumawa nito. Tapos ang pinsan mo ay napakatalino. Ano ang pangalan niya? Sa ibang araw, ate, hilingin mo sa kanya na tulungan akong gumawa ng ilang pares. Ye Chen ang pangalan niya. Nilabanan ni Ye Wencheng ang pagkasuklam sa kanyang puso at sinabi, at idinagdag sa dulo ng pangungusap, ate, hindi mo kailangang puntahan siya. Siya ay mayabang, may mababang emosyonal na katalinuhan, at hindi siya kaibig-ibig. Ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay dahil natatakot siyang masaktan ni Ye Chen si Olan at pagkatapos ay iduwit ang kanyang sarili. Bahagyang nagulat si Olan, ano ang sinabi mong pangalan niya? Ye Chen. Oo, si Ye Chen, ate, kilala mo ba siya? Tumango si Ye Wen, at curious na tumingin sa kanya sa dulo ng pangungusap. Palihim na napabuntong hininga si Olan at nakangiting sinabi, hindi ko alam, pero may kakilala din ang kapatid ko na may kaparehong pangalan at apelyido ng pinsan mo. Isa siyang henyong doktor. Matapos sabihin ito, hindi niya namamalayan na umiling. Hindi dapat si Mr. Ye ang pinsan ni Ye Wen. Ang mga bagay ay hindi magiging nagkataon lamang. Bukod dito, hindi lamang pinagaling ni Mr. Ye ang sakit sa pag-iisip ng kanyang ina, ngunit pinagaling pa niya ang AIDS ng kanyang ama gamit ang isang itim na tableta. Kung si Yewen ay may ganoong medikal na sanay na pinsan, huli na para magustuhan ito, kaya paano niya ito masusuklam? Ate, ang Ye Chen na kilala mo ay isang henyong doktor. Natigilan si Yewen, sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Tama. Tumango si Olan, pagkatapos ay ngumiti at sinabi ang tungkol sa pakikitungo ni Ye Chen kina Shen Shuhua at Ogolyang, ngunit hindi binanggit ang iba. Pagkatapos makinig, nagulat si Yewen, umiling at sinabing, kung gayon hindi natin kilala ang parehong tao. At nakahinga siya ng maluwag. Kakasabi ko lang. Anong coincidence? Kung ang pinsan ko ay may napakalakas na medikal na kasanayan, matagal na itong kumalat. Umabot si Olan at tinapik ang lambot sa kanyang dibdib, kaya nang marinig kong sinabi mo ang dalawang pangalan na ito ngayon, nabigla ako. Ate, don't tell me na gusto mo itong henyong Dr. Ye. Tumingin si Yewen kay Olan na may kalahating ngiti. Sinabi rin niya na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagpakilala si Olan ng isang tao ng napakataas, at nang banggitin niya ito, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Agad na nag-init ang magandang mukha ni Olan, at galit na pinatay niya, kung sino man ang may gusto sa kanya, nagpapasalamat lang ako. Pagkasabi niya nun ay lalong namumula ang mukha niya at medyo nadismaya siya habang nahihiya. Pagkatapos ng lahat, si Mr. Ye ay may anak na babae. Hindi na gustong banggitin ni Ye Wen si Ye Chen, nag-alinlangan, at mahinang nagtanong, kinakagat ang kanyang mga ngipin, siya nga pala, ate. Narinig mo na ba ang mga sinaunang mandirigma? Sinaunang mandirigma. Natigilan si Olan, at pagkatapos ay ngumisi, iyan ay isang bagay na umiiral lamang sa kathang isip, tama. Hindi ito maaaring umiral sa katotohanan. Huwag. Umiling si Ye Wen at sinabi sa napakapositibong tono, nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sa oras na iyon, itinapon ng kabilang partido ang tao sa langit gamit ang isang kamay, at sinampal ang tao sa dingding ng isang sampal. Nagmamadaling inabot ni Olan ang kanyang noo, at nagulat na sinabi, wala akong lagnat, bakit ka nagsasalita ng walang kaparirikon? Ate, nagsasabi ng totoo ang mga tao.
Nagalit si Yewen saglit, at pagkatapos ihampas ang kanyang kamay, ikinwento niya ang lahat ng nangyari noong gabing iyon nang tumakbo siya sa eskinita habang lasing. Natigilan si Olan nang marinig niya ito. Nagtaas baba ang ipinagmamalaki na pangitaas na katawan. Maya-maya, sabi niya, buti na lang, ako to. Kung ibang tao, siguradong iisipin nila na nympho ka, at paano ang sarili mong magiging Prince Charming. Inis na tinapakan ni Yewen ang kanyang mga paa, ate. Ayon sa sinabi mo, ang lalaking nakaitim na roba at ang clown mask ay isang ancient warrior. Bumalik si Olan yan sa pangangaral. Sinabi ni Yewen nang may katiyakan, oo, isipin mo na lang, paano magkakaroon ng napakahusay na kakayahan ang mga ordinaryong tao, at pakiramdam ko ay pamilyar ang likod ng taong iyon, at hindi pa siya masyadong matanda. Tapos hinanap mo ba mamaya? Tanong ni Olan. Mapait na ngumiti si Yewen, hinanap ko ito, ngunit hindi ko nakita, parang nawala. Hindi lang niya ito hinanap, pumunta pa siya sa eskinita noong gabing iyon, at inihambing ang itim na robe na isinuot sa kanya ni Ye Chen sa internet, ngunit wala siyang nakuha kahit katiting na resulta. Sa kabaligtaran, sa proseso ng paggunita, nalaman niyang ang taas, boses at tono ng pananalita ng kabilang partido ay halos kapareho kay Ye Chen. Ngunit sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang ideya, siya ay naputol. Paano kaya siya? Kalimutan mo na, kung hindi mo mahanap, hindi mo mahahanap. Kung ang kabilang partido ay talagang sinaunang mandirigma, parang hindi ko gusto na mahanap mo siya. Nang makita ang hitsura ni Yewen ng kawalan ng pag-asa, hindi makayanan ni Ola na aliwin siya. Napabuntong hininga si Yewen at kinailangan niyang mag-impake at magsimulang kumain. Makalipas ang kalahating oras, halos kumain na silang dalawa. Pagkatapos bayaran ni Olan ang bayarin, nagmaneho siya palabas ng farmhouse kasama si Yewen sa kanyang kotse. Ang farmhouse na ito ay matatagpuan sa mga suburb. Pagkatapos bumaba sa highway, kailangan mong dumaan sa isang maliit na kalsada sa bundok. May malalaking piraso ng mais na nakatanim sa paligid, at medyo makitid ang kalsada. Nang si Olan ay nagmamaneho sa kalagitnaan, bigla niyang nakita ang isang BMW sa kanyang likuran. Ito ay napakabilis. Bago pa siya makapag-react, nakarinig siya ng kalabog, at ang BMW sa likod ay bumangga sa likuran ng Porsche. Sa itaas. Ate, ano ba? Sa marahas na pag-alog ng katawan, si Yewen, ang co-pilot, ay muntik nang mapalabas, at sa sobrang takot ay namutla ang kanyang mukha. Nang hindi na hinintay na mag-isip ng sobra si Olan, ang BMW sa likod ay bumangga muli dito, at ang Porsche ay natamba sa maisan sa tabi niya. Sabay-sabay. Ang itim na BMW ay pumarode sa gilid ng kalsada, at pagkatapos ay lumabas ng kotse ang dalawang lalaking nakasut at nakatali. Dahan-daang naglakad ang dalawa patungo kay Yewen, na may masamang mata. Matapos umubo ng marahas si Olan ng ilang beses, nilabanan niya ang sakit at binuhat si Yewen na nasa tabi niya. Tumingin siya sa 2 taong lumapit at sinabing, "Who the hell are you?" She's not stupid, she instantly discovered something is wrong from the series of things just now. Malinaw naman. Sumunod naman sa kanila ang dalawa. Miss O, hindi ikaw ang target namin, kundi siya. Mas mabuting huwag kang makialam sa sarili mong negosyo. Itinuro ng leading man si Yewen at naglakad patungo sa kanya habang nanunuya. Nagbago ang magandang mukha ni Yewi, hindi niya namamalayan na tumayo siya sa tabi ni Olan, at natakot na nagsabi, ano ang gusto mong gawin? Ako. Hindi kita kilala. Sa ngayon ay hindi pa niya alam kung ano ang nangyayari. Miss O. Nagmamadaling hinayla ni Olan si Yewen sa likod niya at mahinahong sinabi, kilala mo ako. Sino ka? Bakit mo inaresto si Wenwen? Bakit ba ang dami mong kalokohan sa kanya? Bawiin mo sila. May naiinip na sinabi ang isa pang lalaki, at pagkatapos ay sumugod sa Olan at Yewen na may ngiti. Ate. Sa sobrang takot ni Yewen ay napaiyak siya. Sa pagtingin sa lalaking tumatakbo, hinawakan ni Olan ng mahigpit ang kamay ni Yewen, at tuluyang nadurog ang kanyang puso. Kung alam kong ganito ang kaso, hindi ko na sana dinala si Wenwen dito para maghapunan. Hindi, walang makakahuli sa kanya. Nang ang kabilang partido ay wala pang 20 sentimetro ang layo mula sa dalawang babaeng Olan, nagngangalit si Olan, at lalapit na sana upang yakapin ang kabilang partido, at pagkatapos ay hayaan si Yewen na samantalahin ang pagkakataong makatakas. Ngunit sa susunod na sandali, nakita niya na biglang bumulas sa katawan niya ang isang kulay asol na light curtain. Boom! Sa isang malakas na putok. Biglang tumili ang lalaking lalapit na sana sa kanila at tumilapon ang buong katawan. Pagkatapos ay nahulog sa lupa. Ang biglaang eksenang ito ay nagulat sa lahat.
At dumaan din ang light curtain. Walang kamalay-malay na tiningnan ni Olan ang beaded chain sa kanyang kanang palso, at sa sandaling lumitaw ang magaan na kurtina, mahina niyang narinig ang isang maliit na popping sound, at agad na naramdaman na ang kanyang palso ay namamanhid. Dapat ay may 6 na butil sa kadena ng butil, ngunit ngayon ay may mas kaunti dito. Nagmamadali siyang tumingin sa lupa at nakakita ng isang layer ng puting pulbos na bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Iniligtas ba tayo nito? Hindi siya makapaniwala. Ngayon lang din nakita ni Yewen ang eksena, ang kanyang magandang mukha ay mapurol, puno ng hindi maisip. Yung light curtain na nagligtas sa amin kanina. Galing ba yon sa beaded chain? Nag-iba ang mukha ng nag-iisang lalaking naiwan sa eksena, at natakot din siya sa eksena kanina. Tiningnan niya ang kanyang kasamahan na nahimete sa lupa, nag-aalangan at gustong tumakbo, ngunit natakot siya sa paraan ng taong nasa likuran niya, at sa wakas ay nagngagat ang kanyang mga ngipin at sumugod patungo sa Olan. Hindi ako naniniwala na posibleng tamaan ang mga multo sa sikat ng araw. Ate! Tumawag si Yewen ng hindi malay. Nagbago ang magandang mukha ni Olan, tumingin siya sa bead chain sa kanyang kamay, at pagkatapos ay hinawakan niya si Yewen ng matigas na mukha, at tinitigan ang lalaki na diretsyong tumatakbo. Nang lalapit na sana sa kanila ang lalaki. Boom! Isa pang magaan na kurtina ang sumabog mula sa Olan. Naramdaman na lang ng lalaki na natamaan siya sa bakal na pader, lumipad ang katawan niya at tumama sa lupa ng husto, nawalan ng malay. Parehong malinaw na nakakakita sina Olan at Yewen sa pagkakataong ito. Ang magaan na kurtina ay sumambulat mula sa kadena ng butil. Nagmamadaling tumingin sa ibaba si Olan at nakitang 5 butil na lang ang natitira sa kadena ng bead, at isa pang pumutok, at ngayon ay 4 na butil na lang ang natitira. Ito na, ito na. Napatingin si Olan sa kadena ng butil sa kanyang kamay nang may pagtataka at galit, at bamulong, iniligtas tayo nito. Kung haka-haka lang noon, she is now 100% sure. Ate, ngayon lang. Iniligtas nitong beaded chain. Iniligtas tayo. Tinitigan ni Yewen ang beaded chain na may mapurol na tingin, ang kanyang isip ay walang humpay na umuungal. Hinawakan ni Olan si Yewen, ang kanyang magandang mukha ay namula, Wenwen, binigyan ka ng iyong pinsan ng isang magic weapon. Ito ay isang tunay na magic weapon. Narinig ko na ang mga magic tool ay may mga function na hindi mahuhulaan para sa mga ordinaryong tao, tulad nito ang piraso na ito ay para sa pagtatanggol sa sarili, ang orihinal na 6 na butil dito ay makakapagligtas sa iyo ng 6 na beses sa kritikal na oras. Ang maselang katawan ni Yewen ay nanginginig ng husto, ang kanyang mukha ay agad na namutla, at hindi na niya marinig ang sinasabi ni Olan. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. It turns out. Hindi niya pala ako binigyan ng ganyang birthday gift dahil kuripot siya, at hindi niya ako sinasadyang ipahiya. Ngunit dahil ang bead chain na ito ay ang pinakamahusay at pinakamahalaga sa lahat ng mga regalo sa kaarawan. Hindi ka taka-taka, sa aking kaarawan, nang kutsain ni Liu Feng ang bulok na regalo na ibinigay niya sa publiko, sinabi niya na walang pakialam na ang kanyang regalo ay hindi mabibili. Hehe, hindi ba napakahalaga ng magic weapon na makapagliligtas sa tao ng 6 na beses? Maaari mo akong bigyan ng isang bagay na napakahalaga bilang regalo sa kaarawan. Sa kabutihang palad, hindi ko pa rin ito nagustuhan, at kahit nakusa akong tumakbo sa harap ng lahat. Sayang naman yung pinagalitan kita nung lasing ako. Matapos kang matarget at paalisan ka na ni Liu Feng, nag-iinit pa rin ako at hindi ka pinansin. Mali, sobrang mali. Hehe, nagkamali talaga ako. Bla, bla, bla. Sa pag-iisip tungkol dito, ang mga luha ni Yewen ay umagos mula sa kanyang mga mata na parang mga butil na may putol na sinulid, at nabasa ang kanyang mga pisngi. Hindi niya naramdaman na ang kanyang kalooban sa sandaling ito ay magiging napakapait, panghihinayang, kahihiyan at iba pang mga emosyon ay sumabog ng buo. Napansin ni Olan, na nasa gilid, na bigla siyang umiyak, at nagmamadaling nagtanong, Wenwen, okay ka lang? Si Yewen ay hindi nahiya sa pagkakataong ito, ni hindi niya inabot ang kanyang mga luha, dahil kahit anong punes niya, hindi niya maalis ang panghihinayang sa kanyang puso. Siya ay humikbi, tumangala sa kadena ng butil sa kamay ni Olan, at kinagat ang kanyang labi, maaari mo bang ibalik ito? Maaari mo bang ibalik ito sa akin? Ito ang binigay niya sa akin. Hindi ko alam ang mga paninda at ibinigay sa iba. Sa sandaling ito. Sobrang pinagsisisihan niya. Saglit na natigilan si Olan, pagkatapos ay tinanggal niya ang kadena ng butil at inilagay ito sa kanyang kamay nang hindi nag-iisip. Nang may sasabihin sana siya, naabutan niyang tinakpan ni Yewen ang kanyang bibig at tumatakbo palabas ng maisan.
Wenwen, saan ka pupunta? Mabilis na huminto si Olan. Hindi lumingon si Yewen, ngunit tumakbo ng mas mabilis. Gusto niyang mahanap siya at humingi ng tawad sa kanya ng personal. Pasensya na, pinsan. Avril Cosmetics Co. Limited. Malapit nang matapos ang pagbaba sa trabaho, sa conference room. Umupo si Ye Chen sa isang mataas na posisyon at nakinig sa ulat ng trabaho ng general manager na si Gao Hong na may blankong ekspresyon. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang cellphone. Ngumiti si Ye Chen na humihingi ng tawad sa mga tao sa ibaba, pagkatapos ay kinuha ang telepono at naglakad patungo sa koridor sa labas ng conference room. Ang tawag ay mula kay Patriarch Wang Quan. Nakabili na siya noon ng mobile phone para sa nuno, at siya nga pala, nakakuha din siya ng mobile phone card. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, ang boses ng ninuno na gustong umiyak ng walang luha ay nagmula sa loob. Sabi ko, Master, sino ang nasaktan mo, ergo Uzi, unang araw ko palang bilang bodyguard, at tinitigan na ako ng mga tao. Up! Anong problema? Nadurog ang puso ni Ye Chen. Sabay-sabay. Sa isang malayong eskinita malapit sa Little Swan Kindergarten. Isang maliit na itim na aso ang nakaupo sa lupa, at sa tabi nito ay nakahiga ang isang maliit na batang babae na 4 o 5 taong gulang, na tila nakatulog. Ang maliit na itim na aso ay may hawak na isang Apple mobile phone sa kanyang dalawang harap na paa, at dumura sa mobile phone na walang imik na mukha. Kung makikita ng isang tagalabas ang eksenang ito, siguradong kalahating kamatayan ang matatakot niya. Ngayon, nagsagawa ng aktibidad ang kindergarten para bisitahin ang mga nalulungkot na matatanda sa komunidad. Bilang resulta, ang pangkat ng mga mag-aaral ay nakakalat sa pamamagitan ng isang kotse habang pabalik. Pagkatapos ay lumabas sa kotse ang dalawang malalaking lalaki, na pinuntirya ang batang si Mengmeng. Sa oras na iyon, ang matandang ninuno ay nagtatago sa bag ng maliit na lalaki. Napagtanto niya na ang matandang ninuno ay hindi magaling magbunyag ng kanyang pagkatao sa harap ng lahat. Kinailangan niyang palihim na gumamit ng telepathy para himukin si Mengmeng na tumakbo sa eskinita. Ang layunin ay upang patayin ang mga tao sa likod niya. Humantong sa isang lugar kung saan walang tao. Upang hindi matakot ang maliit na lalaki, ang ninuno ay kailangang hipan ang maliit na lalaki upang makatulog siya. Pagkatapos makinig, sumilay sa mukha ni Ye Chen ang nakamamatay na hangarin, at nginisyon, mabuti ang ginawa mo, iwan mo ako ng buhay na butas, at patayin ang iba. Pwede ko bang kainin ang natitira? Ngumuso ang matanda. Muntik na siyang masuka pagkatapos kumain ng dog food kamakailan. Iniisip niya kung dapat ba niyang baguhin ang lasa. Pwede. Pagkatapos sabihin ito, ibinaba ni Ye Chen ang telepono na may masamang tingin sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng maliit na lalaki. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang matandang halimaw na tulad ni Huang Quan, at sa ilalim ng Panginoon, walang makakasakit dito. Nagalit siya na may nakapansin sa kanyang ulo, at hinawakan pa ang kanyang kabaligtaran na kaliskis. Kung gayon, pagkatapos ay patayin ito. Patayin mo siya ng patiwarik. Patayin siya ng duguan. Matapos ibaba ng ninuno ni Huang Quan ang telepono, gumalaw ang kanyang mabalahibong tainga, at isang pares ng mga mata ng aso ang tumingin sa pasukan ng eskinita at ngumisi. Dalawang munting bastards, malas ko na makilala mo ang mga ninuno. Gusto ng matandang ninuno na maging tatay mo, matatalo ka niya kapag masama ang loob niya, at magiging nanay mo siya kapag maganda ang kalooban niya. 6 ng gabi. Umalis si Ye Chen sa kumpanya at nagmamadaling umuwi, biglang naisip ito, at tumingin sa likod niya ng may pag-iisip. Muli siyang tumingin sa mga surveillance camera sa kanyang ulo, ngumiti, at bahagyang pinitik ang kanyang mga daliri. Nakuha. Mahigit sa 100 surveillance camera ang sumabog ng sabay-sabay. Pagkatapos ay kumislap siya, at sa isang iglap, pumasok siya sa isang abandonadong gusali ng tubo sa malapit. Kasabay nito, dalawang lalaking nakasot ang mabilis na sumunod, at nang makita nila ang walang laman na bahay, tumingin ka sa akin at tumingin ako sa iyo, nasaan ang mga tao? Nakita kong pumasok siya ng sarili kong mga mata, bakit siya nawawala? Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang narinig mula sa likuran nilang dalawa. Hinahanap mo ba ako? Nagmamadaling lumingon ang dalawa at napag-alamang may tao sa likod nila na halos mamatay na sila sa takot. Ba! Nagsindi ng sigarilyo si Ye Chen at mahinang nagtanong, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo dito? Bumaba ka at magtanong sa hari ng impyerno. Ang isa sa kanila ay nginisyon at mabilis na sumugod kay Ye Chen. Puff! Isang ulo ang lumipad sa hangin, ang dugo ay tumalsik kung saan-saan.
Ang mga mata ng mukha sa itaas ng ulo ay dilat, at hanggang sa siya ay namatay, hindi niya alam kung paano binaril ng kabilang partido. Nang makita ang tagpong ito, ang kanyang kasama ay labis na natakot kaya lumuhad siya sa lupa sa lugar, at gusto niyang mawala sa kanyang isip, huwag mo akong patayin, huwag mo akong patayin, sabi ko, sabi ko. Huli. Inalis ni Ye Chen ang abo, idiniin ang kanyang palad sa ulo ng kalaban, at pinilit ang soul search technique na mabilis na basahin ang lahat ng kanyang alaala. Ang paghahanap ng kaluluwa ay isang mas dominanteng paraan sa mundo ng paglilinang sa sarili. Ang banal na kamalayan ay pilit na sinasalakay ang dagat ng kamalayan ng kabilang partido, at ang taong hinahanap ang kaluluwa ay magiging tanga sa liwanag, o mamatay sa lugar sa pinakamasama. Pagkatapos ng kalahating oras, binawi ni Marvin Ye ang kanyang kamay, at may bahid ng panlalamig sa gilid ng kanyang bibig, Dingley. Gusto mo akong patayin para kay Olan? Well, nag-aalala ako na hanapin ka, ngunit hindi ko inaasahan na ikaw ang magkukusa para pukawin ako. Isang bowl ang apoy ang inihagis, at ang dalawang bangkay sa lupa ay agad na naging abo. Agad siyang tumalikod. Distrito ng Jinyang. Si Ye Wen ay nakatayo sa ibaba ng bahay ni Ye Chen, ang kanyang mga daliri ay magkadikit, minsan tumitingin siya sa itaas at minsan sa likod niya, na parang nag-aalangan. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga siya ng malalim, at determinadong umakyat sa pintuan ng bahay ni Ye Chen, at marahang kumatok sa pinto. Si Ye Hai ang nagbukas ng pinto, natigilan at ngumiti, si Wen Wen, pumasok ka at maupo. Kinagat ni Ye Wen ang kanyang labi at pumasok, si Mei Mo ay walang kamalay-malay na tumingin sa buong silid, at nakita ang isang cute na aso na naliligo sa isang aso. Ang aso ay patuloy na nanginginig ang kanyang katawan, nanginginig ang tubig sa mukha ni Mengmeng, na naging sanhi ng maliit na lalaki na humajejek, ikalawang aso, maging mabuti, huwag gumalaw, mabaho ka sa kamatayan. Umupo ka, huwag kang tumayo. Nang makitang tulala si Ye Wen, masigasig siyang binuhusan ni Ye Hai ng isang basong tubig. Dali-dali itong hinawakan ni Ye Wen gamit ang dalawang kamay, at hindi na mamaleya na nagtanong, Tito, ako. Nasaan ang aking pinsan? Hindi pa nakakaalis si Xiao Chen sa trabaho, may kinalaman ka ba sa kanya? Nakangiting sabi ni Ye Hai. Tumango si Ye Wen at muling umiling, pakiramdam na hindi niya alam kung saan magsisimula. Tinitigan niya lang ng masama si Mengmeng na nagpapaligaw ng aso, at nakangiting sinabing, Tito, anak siya ng pinsan ko. Oo. Kumaway si Ye Hai sa maliit na lalaki na may mabait na mukha, Mengmeng, ito ang iyong maliit na tiyahin. Hello little tita, my name is Mengmeng. Ang maliit na lalaki ay ngumiti ng matamis, napakahusay at matino. Oy, magaling si Mengmeng. Si Ye Wen ay subconsciously nasasabik, ang anak ng kanyang pinsan ay napaka-cute, at ang kanyang magagandang mata ay nagdilim, ngunit bakit hindi niya nalaman noon? Kasabay nito ang mga yabag ng paa sa labas. Bumalik na si Dad. Tuwang-tuwa ang maliit na mukha ni Mengmeng, pinunasan niya kaagad ang kanyang mga kamay at tumakbo palabas, ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Ye Chen na nakatayo sa pintuan. Bumalik na siya. Mapapatawad niya ba ako? Nanikip ang puso ni Ye Wen, at lahat ng uri ng emosyon ay muling pumasok sa kanyang puso, at ang lakas ng loob na sa wakas ay naipon niya ay naging magulo. Binuhat ni Ye Chen ang maliit na lalaki, hinalikan siya sa mukha, at nakangiting sinabi, Mahal na anak, nabalitaan ni Itay na may mga aktibidad ang paaralan mo ngayon, pagod ka ba? Tai, hindi ba napapagod si Mengmeng? Niyakap ng maliit na lalaki ang kanyang leeg at sinabing napakalagkit, pauwi na si Mengmeng sa paaralan, may masamang tiyuhin na humahabol kay Mengmeng, pinatakbo ako ni Ergo Uzi, at pagkatapos ay nakatulog si Mengmeng at nagising. Nang mawala ang masamang tiyuhin. Natigilan si Ye Chen, ibinaba siya at naglakad papasok. Matapos makita si Ye Wen sa gilid, bahagyang natigilan siya, ngunit hindi siya nagsalita, binawi ang kanyang tingin at pumasok sa banyo. Mula sa sandaling pumasok siya, nanatiling nakayuko si Ye Wen at hindi nang ahas na tumangala sa kanya. She didn't lift her head until he entered the bathroom, stood up and said, Uncle, then babalik muna ako. Aalis ka na agad. Bakit hindi ka na bumalik pagkatapos kumain, paalis na ang tita mo sa trabaho? Sabi ni Ye Hai na nakakunot ang noo. Hindi na kailangan. Iniwan ang pangungusap na ito, umalis si Ye Wen sa bahay ni Ye Chen na parang tumatakas. Pagkalabas niya ay naramdaman niyang mas nakaka-relax siya. Noong nakaraan, siya ay itinuturing na isang basura, at ang lahat ng mga pinsan na tumingin sa kanya ay parang isang bundok na humihingal sa kanya. Wala man lang siyang lakas ng loob na humingi ng tawad. Pagkatapos magpalit ng damit, lumabas si Ye Chen, nakita ang bakanteng sofa, at nagtanong, Tatay, wala na siya.
Oo, hindi pa ako kumakain. Napabuntong hininga si Yehai, kumunot ang noo at sinabing, hindi pa nakakapunta sa bahay namin si Wenwen, bakit ang abnormal ngayon? Binubuli mo ba siya? Hindi. Umiling si Ye Chen sa hindi makapaniwala, at walang pakialam, kumuha siya ng hairdryer upang ihip ang kanyang katawan sa mga ninuno. Iniunat ng matandang ninuno ang kanyang katawan, na parang hindi niya matiis ang kanyang sigasig, at mahinang sinabi sa kanyang banal na sentido, kung gayon, guro, hinayaan mo akong bigyan ka ng isang sala upang mamatay, at ako ay natakot sa kamatayan. Medyo nagilty ang matanda. Noong mga oras na iyon, dalawa lang ang hinahabol ng kabilang partido sa eskinita. Nilunok ng ninuno ang isa sa kanila nang hindi nagsasalita, at ang isa ay natakot hanggang sa mamatay sa lugar. Ano kayang gagawin niya? Ayos lang, alam ko na ang lahat. Ipinilig ni Ye Chen ang kanyang ulo, at sinabi sa pamamagitan ng boses, bukas ng gabi, bantayan mo ang pinto, lalabas ako. Paulit-ulit na tumango ang ninuno, mahinang naramdaman ang nakamamatay na aura na hindi na itago ni Ye Chen, at hindi maiwasang manginig. Darling, malamang papatayin ng batang ito, hindi ko alam kung sinong bastos ang magiging malas. Nang sumunod na gabi, diretso si Ye Chen sa bahay ni Yang Tian. Sa sandaling makita niya siya, agad siyang binati ni Yang Tian at tuwang-tuwang sinabi, Little Yezi, talagang kamangha-mangha ka, ang sakit sa puso ni Hao Hao ay talagang napagaling mo. Kahapon lang, personal niyang dinala si Yang Hao sa ospital para magpa-check up. Lumabas sa resulta ng check-up report na gumaling ang atake sa puso ng kanyang anak sa magdamag. Dahil dito ay nasasabik siya, ngunit puno rin ng paghanga at walang katapusang pasasalamat kay Ye Chen. Habang sinasabi niya iyon, luluhod na sana siya kay Ye Chen, iniligtas mo ang buhay ni Hao Hao, nakatumbas ng pagliligtas sa buhay ng aking Yang Tian. Sa hinaharap, ang buhay ng ating ama at anak ay magiging iyo. Hindi na kailangan. Nagmamadaling itinigil ni Ye Chen ang kanyang gawi at tumingin sa maliit na lalaki na natutulog sa sofa. Tapos sabi niya with a very indifferent expression. Tara na, ibabalik na kita sa lugar. What? Find. Find the place. Biglang bulalas ni Yang Tian, pagkatapos ay nagmamadaling pinigilan ang kanyang boses, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Sinabi ni Ye Chen, ano sa palagay mo? Kuya, pupunta ka ba talaga? Napakadelikado ng lugar na iyon, at baka mapatay ka pa nito. Nanginginig ang bibig ni Yang Tian habang may hawak na sigarilyo. Lalong hindi niya maintindihan ang kapatid na ito. Hot-blooded man, maging matapang at masipag, kung may hawad lang sa iyong daraanan, maaari mong walisin ang lahat. Ngumiti si Ye Chen at tinapik ang kanyang balikat, at sinabing, huwag kang mag-alala, dahil sinabi mong hahanap ka ng lugar na babalikan, maaaring ibang tao lang ang magdurusa. Tandaan, ang iyong kapatid ay iyong Diyos. Si Yang Tian ay tumingin ng malalim sa kanya, bahagyang bumantong hininga, at inilabas siya. Dumiretso ang dalawa sa underground boxing market ni Ding Lei. Habang nasa daan, ipinakilala ni Yang Tian si Ye Chen ng impormasyon tungkol sa black boxing. Sa pangkalahatan, ang underground black fist ay 4 na salita lamang. Walang rules. Iba ang black boxing sa ordinaryong sanda at fighting competitions. Sa black boxing competitions, ang mga boksingero ay nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Maliban sa hindi pagpapahintulot sa paggamit ng mga armas, ang mga paraan na ginagamit ng magkabilang panig ay masasabing makapangyarihan, at ang proseso ay kadalasang napakahirap. Duguan at marahas. Sa isang laban sa itim na boxing, mayroong malubhang pinsala at pagkamatay, kaya karamihan sa mga tao ay hindi pipiliin na maging isang black market boxer, maliban kung sila ay desperado tulad ni Yang Tian. At ito ay tiyak na dahil ito ay madyugo na ito ay umaakit ng isang malaking bilang ng mga madla upang panuurin. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang itim na boxing ay madalas na nauugnay sa pagsusugal, at mayroong isang boss sa likod ng bawat boksingero. Nang ang mga manlalaban ay desperadong nakikipaglaban para sa matataas na premyo sa loob, ang boss at ang amo ay nagsimulang magsugal, at ang organizer ng boxing stadium ay nagsamantala ng pagkakataon na magbukas ng isang kapansanan sa labas upang maakit ang mga manunood na tumaya. Naglakad si Yang Tian kasama si Ye Chen ng mahigit kalahating oras bago makarating sa destinasyon. Isa itong underground parking garage malapit sa mga suburb. Sa loob ng parking garage ay may maliit na pinto na hinayla palabas. Dalawang matangkad na lalaki ang nagbabantay sa pinto, bawat isa ay may hawak na magnetic detector sa kanilang mga kamay. Sa sandaling makita ng nangungunang lalaki si Yang Tian, agad siyang tumawa ng masama, Yang Xiaoqiang, ang mga buto ay napakatigas.
Siya ay binugbog bilang isang aso ilang araw na ang nakalipas, at maaari na siyang lumipat ngayon. Narinig ko ang tatlong salitang Yang Xiaoqiang. Agad na namula ang mukha ni Yang Tian, dahil 20 beses siyang lumahok sa underground boxing city na ito nang hindi namamatay, at ang pinakamalubhang pinsala, kaya pinangalanan siya ng maraming tao na Yang Xiaoqiang, na ang ibig sabihin ay Xiaoqiang na hindi kayang bugbugin hanggang mamatay. Sumulyap ang malaking lalaki kay Ye Chen, Yang Xiaoqiang, sino ang lalaking ito? Kaibigan ko siya, at narito siya para lumahok sa kompetisyon. Malamig na sabi ni Yang Tian. Agad na tumango ang malaking lalaki, tumingin kay Ye Chen at sinabing, oo, may isa pang Xiaoqiang, itong Xiaoqiang, dahil bagong customer ka, mangyaring magbayad muna ng deposito na 100,000 yuan. Hindi ba lahat ng bagong customer ay nagbabayad ng deposito na 10,000 yuan? Kailan ito naging 100,000 yuan? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Tian, at galit na galit siya. What I say is the rules, hindi makapasok ang pag-ibig. Malamig na ngumiti ang malaking lalaki. Bumagsak ang boses. Nanliit ang mga mata ni Ye Chen, at binaril niya ito ng palad. Boom! Malakas na lumipad ang dalawang malalaking lalaki. Hindi ko alam kung mabubuhay ba ako o mamamatay. Ang serye ng mga paggalaw na ito ay napakabilis, at hindi ito nakita ni Yang Tian ng malinaw. Nang mag-react siya, kinilabutan siya, Little Leaf, you. Anong ginagawa mo sa napakaraming kalokohan sa dalawang aso? Dahan-daang binawi ni Ye Chen ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi. Kasabay nito, sa loob ng hari ng Boxing City. May sofa sa harap ng guardrail sa ikalawang palapag ng boxing arena, at isang binatang nakasot ang nakaupo sa upuan na naka-cross legs. Ang binata ay mga 24 o 5 taong gulang, at siya ay mukhang gwapo, ngunit ang kanyang gwapong mukha ay puno ng madilim na kulay sa sandaling ito. Inihagis ni Ding Lei ang telepono sa kanyang kamay at paulit-ulit na pinagalitan, basura, isang bangkos ng basura. Nang tumawag ang kanyang mga nasasakupan, nabigo ang aksyon ng higit sa 100 mga tao na kanyang ipinadala, at 4 sa kanila ay hindi nabuhay o patay. Ang subordinate na nakatayo sa tabi niya ay nagmamadaling lumuhod, natatakot na humigop sa nanginginig na kapaligiran. Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong si Ding Lei, bakit hindi napunta si Yang Tian ngayon? Ding Xiao, katatapos lang ng laban ni Yang Xiaoqiang ilang araw na ang nakakaraan, at nabali ang kanyang mga buto sa kilay. Hindi na yata ako makakabangon kung hindi ako nakahiga sa kama sa loob ng 10 araw at kalahati. Nagmamadaling sabi ng isa sa mga lalaki. Good luck sa basurahan na yan. Kinaladkad ni Ding Lei ang isang babae sa kanyang harapan sa kanyang mga bisig, at ang kanyang mga kamay ay gumagala sa kanya ng dominanti. Napasigaw ang babae sa sakit, at nakahinga ng maluwag, Young Master Ding, hindi pa naiintindihan ng mga tao na malinaw na sinaktan ka ni Yang Tian. Sa halip na patayin siya, hinayaan mo siyang sumuntok sa ating boxing stadium. Alam mo shit. Ding Lei looked at her disdainfully, and sneered, siya ang nagkasala sa akin, napakamura para patayin siya, gagawin ko ang buhay niya na mas mabuti kaysa kamatayan, hindi ba siya baliw noon? Huhulihin ko ang kanyang anak. Pinilit siya ng malambot na tiyan na trituhin ako bilang isang bag ng laman ng tao, kaya pinahirapan siya ng husto. Kung siya ay aksidenteng namatay sa isang suntok, siya ay maswerte. Kung siya ay sapat na mapalad na makaligtas sa 80 laro, hahanap ako ng isang tao upang putulin ang mga paa ng kanilang ama at anak, putulin ang kanilang mga dila at eyeballs, at ipadala sila sa Circus of Enamel upang maging isang ligaw na kabayo. Nang marinig ito, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Ang tinatawag na remnant horse ay para trituhin ang mga tao na parang mga hayop sa circus cage para mapanood ng mga turista. Ang ilang mga turista ay naghahadyas pa ng mga darts sa mga tao sa mga kulungan. Ang malupit na pag-uugali na ito ay napakapopular sa kanluran. Sa sandaling ito, 2 malalakas na putok lamang ang narinig, at 2 tao ang lumipad mula sa labas at bumasag ng malakas sa entablado ng boxing arena. Nagulat ang lahat. Kaagad pagkatapos, 2 tao ang dahan-daang naglakad patungo sa entrance ng boxing arena, ito ay sina Ye Chen at Yang Tian. Nang makita niya si Yang Tian, itinulak ni Ding Lei ang babae sa kanyang mga braso palayo, tumayo, at sinabing may malungkot na ekspresyon, Yang Tian, anong ginagawa mo? Ang boxing ring na ito ay naitatag sa loob ng 2 taon, at walang sino man ang nang-ahas na pumunta para pukawin siya. Ito ang unang pagkakataon tulad ngayon. Paanong hindi siya magagalit? Kinagat ni Yang Tian ang kanyang ulo at nagpaliwanag, dinala ko ang kaibigan ko para manuntok, ngunit. Gayunpaman, dumating din kami para sirain ang lugar mo. Siya ay pinutol ni Ye Chen bago niya natapos ang kanyang mga salita,
at si Ye Chen ay tumangala sa paligid. Nakita ko na ang buong boxing field ay nahahati sa tatlong palapag, ang upper at lower floor. Ang karamihan ng tao ay pangunahing nagtitipon sa unang palapag, na sumasaklaw sa isang lugar na halos 1,000 metro kwadrado, na may tatlong mga spotlight na nakasabit sa itaas. Sa gitna ng boxing arena, may open space na natatakpan ng red carpet. May tatlong arena na nakaset up sa open space, at ang ilang nakatopless na mga tao ay mahinang winuwagayway ang kanilang mga kamao dito. May humigit kumulang 1,000 tao ang nagtipon sa unang palapag ng boxing arena na nag-iisa, ngunit lahat ay napabuntong hininga at tumingin kay Ye Chen at sa dalawa sa sandaling ito. Dalawang tao ang kumatok sa pinto at sinabing sisirain nila ang eksena. Hindi normal na baliw. Ang ilang mga tao ay hindi maiwasang tumingin kay Dingley ng hindi malay. Ang mukha ni Dingley ay sobrang pangit. Matapos titigan si Ye Chen, bigla siyang ngumisi, "Kuya, sigurado ka bang narito ka para manuntok? Kailangan kong ipaalala sa iyo ng maaga na ang pagsuntok ay papatay ng mga tao. Kung ikaw ngayon kung lumuhad ka." Tumingin si Ye Chen kay Dingley nang walang takot, at walang ekspresyon na sinabi, "Ang fisting ay pangalawa, sa pagkakataong ito ay gusto kong humiram ng isang bagay mula sa iyo. Pahiram sa akin." Natawa si Dingley sa halip na magalit, "Hindi ko alam kung ano ang gusto mong hiramin. Hindi kaya humiram ka ng kabaong sa akin para ilibing ang iyong sarili." Sapat na ang galit niya sa kanyang puso, ngunit ngayong si Ye Chen ay gumagawa ng ganoong kaguluhan sa publiko, matagal na siyang pinatay. Ba! Dahan-daang nagsindi ng sigarilyo si Ye Chen, ngumisi, at bumuga ng usok. Pahiram ng ulo. Ano? Gusto mo bang hiramin ang ulo ni Ding Xiaoren? Habang bumababa ang boses ni Ye Chen. Nagkagulo ang mga tao. Ang paghinga ng buong underground boxing stadium ay tumigil saglit, at naisip nila na mayroon silang auditory hallucinations. Grabe talaga ang tono ng lalaking ito. Punta lang dito para maglaro. Talagang naglakas loob siyang hiramin ang ulo ni Ding Xiao. Nakakabaliw ito. Sino si Ding Xiao? Ang isang tao mula sa pamilya Ding, isang mayamang pamilya sa Lincheng, ay hindi mailalarawan bilang isang pagmamalabos na may nakakatakot na background. Siya mismo ay nagpapatakbo ng ilang kumpanya, tulad ng underground boxing stadium na ito, at wala siyang ideya kung ilang master ang kanyang na-recruit. Tapos na. Patay na ang batang ito. Ang bawat tao'y subconsciously shook, kanilang mga ulo. Bastos. Oo nga naman, nagmura si Dingley at ang kanyang mukha ay ganap na madilim. Kailan pa siya pinagbantaan ng ganito, malamig niyang tiningnan si Ye Chen, at hindi itinago sa kanyang mukha ang nakamamatay na hangarin, "Nandito ako, depende ito kung mayroon ka o wala. May kakayahan akong lumapit at hiramin ang aking ulo." Sabay-sabay. Mahigit 100 malalaking lalaki na nakatayo sa likod ni Dingley ang humakbang pasulong at tumingin kay Ye Chen na may layuning pumatay. "Hehe, huwag kang mag-alala, walang makakatanggi sa gusto kong hiramin." Walang pakialam na umiling si Ye Chen, at nakangiting sinabi, "Bago ito, gusto ko talagang maranasan kung paano nasaktan ng mga basurang ito sa ilalim ng iyong mga kamay ang aking kapatid." "Okay, very good. Since that's the case, then come on stage to sign the life and death certificate." Galit na tumawa si Dingley. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Galit talaga si Ding Xiao, dahil sa underground black boxing, ang pagpirma ng life and death certificate ang pinakabawal na paraan. Maliban kung ito ay isang huling paraan, kakaunti ang pipiliin ito, dahil kapag pinirmahan na, nangangahulugan ito na walang puwang para sa pagpapahinga. Anuman ang buhay at kamatayan ay hindi magwawakas. Maghintay. Biglang sabi ni Ye Chen. Naisip ni Dingley na natatakot siya at gusto niyang balikan ito, at agad na sumimangot, "Ano? Natatakot ako. Huli na, binigyan kita ng pagkakataon, hindi mo pinahalagahan ang iyong sarili." Hindi. Inalis ni Ye Chen ang abo, "Ibig kong sabihin, dahil susuntukan ka, bakit hindi magdagdag ng kaunting swerte? Don't tell me gusto mong gamitin itong pera para mabili ang kalaban mo para manalo." Si Dingley ay mukhang nakakahiya. Inunat ni Ye Chen ang kanyang baywang at komportableng ngumiti, "Naririto daw ako para basagin ang laro, at ang pera ay ibibili ka ng kabaong pagkatapos ng kaganapan, at ililigtas nito ang iba sa pagsasabi na ako ay kumilos ng labis." Sandaling natahimik ang mga tao. Hindi ka ba mayabang? Mag-isang lumapit sa pinto ang dalawa. Una, binugbog nila ang mga security guard ng walang sabi-sabi, pagkatapos ay sinira ang pinto, at ipinagmalaki na narito sila upang basagin ang lugar. Hindi ito dominanti. Ano ang dominanti?
Halos hindi magalit si Ding Lei, agad siyang nagutos na kumuha ng 5 buong kahon, binuksan ito sa harap ng lahat, itinuro ang pera sa loob at sinabing, mayroong 100 milyon, kapag nanalo ka sa isang laro, bibigyan kita ng 10 milyon, kung hindi ka manalo. Kung gayon magiging walang galang ako. Bago niya matapos ang pagsasalita, tumanggo si Ye Chen bilang kasiyahan. Nagngangalit si Ding Lei at sinabing, sige, pumunta ka sa stage para pirmahan ang life and death certificate. Bumagsak ang boses. Kaagad, may nagsimulang maglinis sa arena, at ang mga nanunood ay hindi naiwasang napaatras ng ilang hakbang, puno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Ang madilim na liwanag, ang dugo, ang kamakaway na kamao, ang lumilipad na laman. Ang sinumang pumupunta rito ay naghahanap ng kaguluhan sa mga elementong ito. Isipin mo na lang, patay-kamatayan ang laban ng kabilang partido sa entablado, at nasa ilalim kami ng entablado na naka-cross-leg si Erlang, kumakain ng buto ng melon para manood ng palabas, at tumataya pala, hindi ba? Mia. Napasulyap si Ye Chen sa arena na wala pang 50 hakbang ang layo sa kanya, at nang siya ay aakyat na, hinayla siya niyang tiyan sa likod niya, kuya, bakit hindi? Hayaan mo akong umakyat para sa iyo, gayon paman, bulok na ako one life, ngunit sanay din akong bugbugin, magaspang na balat at laman, lumalaban sa pambubugbog. Matapos makita na ang mga bagay ay umunlad hanggang sa punto ng pagpirma ng isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, pinagsisihan niya ito. Ngumiti si Ye Chen, at walang pakialam na sumagot, nagdala ka ba ng pera? Dalhin mo. Dinala ko. Natigilan sandali siyang tiyan, pagkatapos ay naglabas ng isang balumbon ng pera sa kanyang katawan, 10,000 yuan lang. Remember to buy me to win, baka pagbalik natin, we can open 2 bottles of 82-year-old Lafite and drink 2 glasses. Ngumiti si Ye Chen at tinapik ang kanyang balikat, pagkatapos ay naglakad papunta sa singsing ng walang pag-aalinlangan. Itim ang mukha ng lahat. Masyadong convincing itong si Nima na to. Hindi pa nga nagsisimula ang laban, iniisip na pumunta sa Lafite para magdiwang pagkatapos. Kuya, natatakot ako na ang perang ito ay mabibili ka lang ng kabaong. Napangiti siyang tiyan ng mapait, hindi alam ang gagawin. Pagkatapos pumasok ni Ye Chen sa ring, may nag-abot kaagad sa kanya ng isang pares ng guwantes. Umiling siya at tumanggi, hindi na kailangang magsuot ng mga ito para harapin ang mga basurang ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Yang Tian daw na nasa ilalim ng entablado, sino ang unang taong nakipag-away sa iyo? Ipakita mo sa akin. Ang kanyang layunin ay napakasimple, ngunit ang sinumang bubuli kay Yang Tian ay hindi papakawalan. Nag-alinlangan si Yang Tian, tumingin sa karamihan, at sa wakas ay itinuro ang isang binata na may hubad na pangitaas na katawan at puno ng laman ng mukha. Halika na. Nagtinginan si Ye Chen sa isa't isa. Saglit na natigilan ang lalaki, saka tumingin kay Ding Lei sa ikalawang palapag, parang humihingi ng opinyon, puno ng pananabik na subukan ang mga kilay. Wu Hong, patayin mo siya, bibigyan kita ng 1 milyon. Malungkot na tumanggo si Ding Lei. Si Wu Hong ay mukhang tuwang-tuwa, at nagmamadaling umakyat sa entablado, sa takot na baka manakawan siya ng iba. Sa kanyang pagtaas sa kapangyarihan. Paulit-ulit na bulalas ng isang tao sa audience. Siya iyon, si Wu Hong, na nasa rank 32 sa underground boxing competition, ay sinasabing nakapagpanatili ng record na 5 magkakasunod na panalo, at ang bilis ng kanyang pagsuntok ay napakabilis. Itong batang ito ang unang pumili kay Wu Hong. Hindi ko alam kung tanga o sobrang kumpiyansa. May magandang palabas dito. Ang katawan ni Wu Hong ay isang ulo na mas mataas kaysa kay Ye Chen. Pagkatapos magsuot ng guwantes, itinaas niya ang kanyang kamay kay Ye Chen ng may labis na paghamak, at nakangiting sinabi, anak, kasawi ang palad mong piliin ako, para harapin ang iyong uri. Sayang, 3 galaw, kung ako ay nasa loob ng 3 galaw. Bago pa siya matapos magsalita ay may naramdaman lang siyang kislap sa harap ng kanyang mga mata. Tila may sumugod sa kanyang harapan sa isang kisap mata, at pagkatapos ay naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang leeg, at ang kanyang mga mata ay tumaas. Nakita niya ang mga nakapirming ngiti sa mga mukha ng lahat ng nasa audience, at ang mga ngiti ay unti-unting napalitan ng pagkagulat at takot. Nakita pa niya ang ibabang bahagi ng katawan niya na nakahandusay sa lupa. Ako, patay na ba ako? Ito ang kanyang huling naisip bago siya namatay. Isang ulo ang tumalsik ng dugo at nahulog. Pinalayas ito ni Ye Chen, at ang ulo ay direktang lumipad kay Ding Lei sa ikalawang palapag. Hindi pa nakaka-recover si Ding Lei mula sa pagkabigla, at subconsciously inabot niya ito para kunin. Ano? Matapos makita ang ulo ni Wu Hong na nakadilat ang kanyang mga mata,
napasigaw siya sa takot at nagmamadaling itinapon ang ulo mula sa kanyang kamay. Natahimik ang buong lugar sa isang iglap. Nanlaki ang mga mata ng lahat, nakatingin sa walang ulong bangkay na nahulog sa singsing. Si Wukong, na nanalo ng 5 magkakasunod na panalo. Mamatay lang. Ang pinakakakaiba ay mula sa simula hanggang sa wakas, hindi man lang nila nakita kung paano namatay si Wukong. Hindi ko alam kung sino ang nag-retch, at pagkatapos ay humantong ang lahat sa retching. Para silang madyugo. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong madugong eksena. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata upang tingnan si Ding Lei sa ikalawang palapag, at ngumisi, na nagpapakita ng bibig na puno ng mapuputing ngipin. I'm sorry, medyo mabigat ako, at patayin ang mga tao mo. Hindi mo naman ako masisisi diba? Genius Daddy in the City Kabanata 13. Kilalanin ang malamig ng ngiti ni Ye Chen. Naramdaman na lang ni Ding Lei ang lamig na damaloy mula sa kanyang likuran, at hindi makapaniwalang sinabi, paano ito posible? Sa daan-daang karanasan sa labanan at 5 magkakasunod na tagumpay, namatay si Wukong sa isang engkwentro. At isa pa itong instant kill. Nang marinig ang kanyang mga salita, natauhan ang mga nagulat na mga tao sa audience. Ngayon ang mga mata ng lahat kay Ye Chen ay nagbago, at ang kanilang mga ekspresyon ay napakaganda. Hindi ka panipaniwala, natatakot, sinasamba. Dati, inakala nila na si Ye Chen ay isang nakatulala na binata, ngunit ngayon ay tila napakalakas na nila. Si Yang Tian sa tagiliran ay hindi napigil ang kurutin ng kanyang hita. Matapos mapagtantong hindi ito guni-guni, tuwang-tuwa siyang napasigaw, hindi napigilan ang sarili. Sa entablado, tila hindi nakikita ni Ye Chen ang mga mata ng lahat, ngunit itinaas niya ang kanyang mga mata kay Yang Tian, sino pa? Ituro mo ako isa-isa. Ano? Magpatuloy. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat, at hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkatuyo. Masyado ka bang kumpiyansa? Napalunok si Yang Tian at pinigilan ang takot sa kanyang puso. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro ang natitirang 19 na tao. Ang ilan sa 19 ay natakot, at ang ilan ay dismissive. Pinigilan ni Ding Lei ang pagkabigla sa kanyang puso, tumingin kay Ye Chen na may nakamamatay na mukha at minisyon, anak, minamaliit kita, ngunit huwag mong isipin na hindi ka magagapi sa pagpatay sa isang Wukong, ipapaalam ko sa iyo na nasaktan mo ako. Ang kinahinatnan. Sa pagtatapos ng pangungusap, agad niyang itinuro ang pinakamalaki at matipunong lalaki sa 19 na tao, Chen Pang, halika, patayin mo siya, bibigyan kita ng 5 milyon. Tumanggo ang lalaki at akmang aakyat na sa stage. Maghintay. Biglang huminto si Ye Chen at sinabing, nakakapagod talagang lumaban ng isa-isa, sabay na lang tayong lumaban, umasa ka lang sa basura, ako, Ye Chen, walang dapat ikatakot, patayin silang lahat ng maaga para makauwi ako at uminom ng maaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga manunood ay nagkagulo. 19 na magkasama. Tama ba ang narinig ko? Si Rao Shi, na may bahid ng kumpiyansa kay Ye Chen noon, ay hindi maiwasang mapag-alitan sa sandaling ito. Isang tao ang nagbukod ng 19 na tao. Sa tingin mo ba ikaw si Bruce Lee? Lampas lang sa pagpipigil sa sarili. Nagbago ang mukha ni Yang Tian, at nagmamadali siyang sumigaw, kuya, hindi, huwag kang magpalinlang. Kahit sino sa 19 na tao na naruroon ay mas malakas kaysa sa nakaraang Wukong. Kung isang tao lang ang pinili ni Ye Chen, maaaring may pag-asa siyang manalo, ngunit ano ang pagkakaiba ng 19 na tao at ang panliligaw sa kamatayan? Ito ang tinatawag na random na suntok para patayin ang matandang master. Nagbingi-bingihan si Ye Chen sa mga bulalas ng mga tao, ngunit tumingin kay Ding Lei sa ikalawang palapag, at walang pakialam na sinabi, paano ito? Maglakas loob ka bang hayaan ang grupong ito ng basura na sumama sa iyo? Mabuti, napakahusay, mahusay. Si Ding Lei ay kumusta ng 3 beses na sunod-sunod, ang kanyang mukha ay malungkot, dahil gusto mong mamatay ng mabilis, mabuti, pagkatapos ay tutuperin kita. Shen Pang, Wang Bin, Li Yan. 19 sa inyo ang sumama, basta patayin ninyo siya, bibigyan ko kayo ng tig 5 milyon. Bumagsak ang boses. 19 na tao sa ilalim ng entablado ang sabay-sabay na tumalon sa ring. Ang mga nanunood sa ilalim ng entablado ay hindi napigil ang umiling. Ang puwang sa isang singsing ay maaari lamang gamitin ng 2 tao, na kung saan ay maginhawa para sa magkabilang panig upang sumuntok at umiwas, ngunit ngayon 19 na tao ang biglang dumating, na sumasakop sa halos lahat ng espasyo. Nangangahulugan iyon na si Ye Chen ay walang dagdag na espasyo para makaiwas, at sa ilalim ng pinagsamang pagkubkob ng 19 na master, siya ay patay na.
Agad namang iniabot ng isang staff sa pinangyarihan ang mga guwantes. Sa isang silid sa ikatlong palapag ng boxing stadium. Nakaupo sa sofa ay isang lalaki at isang babae, ang lalaki ay mga 50 taong gulang, nakasuot ng tangsuit, ang kanyang mukha ay walang pakialam, at ang kanyang katawan ay puno ng isang mahusay na kapaligiran. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang mga templo ay nakaumbok ng mataas, at ang kanyang tiyan ay nagpapakita ng sobrang regular na ritmo habang siya ay humihinga at huminga, malinaw naman na siya ay isang martial arts master. Sa tabi niya ay isang napakagandang babae. Ang babae ay nakasuot ng itim na training suit, ang kanyang balat ay nalalatagan ng nyebe, ang kanyang mga tampok sa mukha ay katanji tangi, at ang isang beauty nunal sa kanyang baba ay nagdagdag ng maraming alindog sa kanya. Sa oras na ito, ang mga mata ng babae ay nakatutok sa ring sa unang palapag ng boxing arena. Matapos makitang inimbitahan ni Ye Chen ang 19 na tao na lumaban, agad na tumawa ang babae. Master Feng, sa tingin mo ba ay may sakit ang taong iyon? Pagkatapos manalo ng isang laro, siya ay naging sobrang kumpiyansa. Ang matandang lalaki na nagngangalang Master Feng ay nagpakawala ng mahinang ugong, nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Sa ganoong kaliit na eksena, isang grupo ng mga walang ingat na lalaki ang nakipaglaban ng gusto, at wala siyang interes. Kasabay nito, ang unang palapag ng boxing stadium. Nang makita ang masikip na arena, ang kapaligiran ng mga manunood ay naging lubhang mainit. Ding ding ding. Habang tumunog ang referee bell. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng patayin mo siya. Tumingin si Ding Lei kay Ye Chen ng walang kapantay na mga mata, at isang malupit na arko ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, patayin siya. 19 na malalaking lalaki na may mga kamao ang sumugod kay Ye Chen, na naging sanhi ng panginginig ng buong singsing. Ang mga kamay ni Yang Tian ay mahigpit na pinagdikit, ang kanyang 5 daliri ay malalim na nakabaon sa laman, at hindi siya nang ahas na huminga. Kuya, dapat kumapit ka. Hindi umatras si Ye Chen ngunit umaban, at bumaril gamit ang isang palad, ang ulo ng taong pinakamalapit sa kanya ay sumabog sa lugar, at isang pagsabog ng dugo ang tumalsik sa hangin. Wow! Nagkaroon ng kaguluhan sa madla, isa lamang ng harapan, at isa ang namatay, at ito ay isang instant na pagpatay. Para maging malupit. Ang iba pang 18 tao ay natigilan din sa tagpong ito, at walang kamalay-malay na nagmamadaling tumayo, hindi nang ahas na umabant ng 1 pulgada. Anong ginagawa mo pa? Halika at patayin mo siya. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ding Lei, at umungal siya sa nagngangalit na mga ngipin. Isa pa ang namatay. Para na naman siyang sinampal sa mukha. Sumugod ang isa pang tao. Noong nakaraan, may mga marangal na tao, at ang kanilang katapatan ay ipinangako. Itinaas ni Ye Chen ang kanyang paa at tinapakan ito, tulad ng isang masayang hakbang. Isang suntok ang bumagsak, direktang tumagos sa dibdib ng kalaban. Si Jiezhen ay pumapatay ng mga tao, at ang kanyang katawan ay mas magaan kaysa sa isang balahibo. Suot ng bakal na espada, pumatay ng tao sa galit. Cut the shares and drink, talk and laugh, at ang mga multo at espirito ay nabigla. Lumabas ka sa West Gate, Muti head back. Pagbalik sa pagkahulog, ang ulo ng isang tao ay itinapon sa langit. Sa pagitan ng mundo ng pagpatay at pakikipaglaban, ang trahedya na pagkabigla sa underworld. Pumatay ng isang tao sa 3 hakbang, itigil ang iyong puso at panatilihin ang iyong mga kamay. Isang walang awa na pagpatay ang isinagawa sa entablado. Si Ye Chen ay parang isang mensaherong nakakaakit ng kaluluwa. Sa bawat hakbang niya, isang buhay ang inaani, at nabahira ng dugo ang kanyang damit at ang buong singsing na pula. Siya ay napuno ng pagpatay na layunin. Ang hanggaring pagpatay na ito ay isinilang para sa kanyang bat-ihing kapatid na si Yang Tian na minsang lumuhod sa entablado na parang aso at walang awa na pinahirapan ng mga taong ito, at isinilang para sa isang simpleng ama upang kumita ng pera upang gamutin ang sakit ng kanyang anak at suportahan siya. Ang hanggaring pagpatay na ito ay isinilang para sa hindi patas na mundong ito, at para sa kalokohang teorya na sa ilalim ng langit ay lahat ng langgam. Ako ang emperador ng langit, at ako ang immortal venerable Nan Kuang. Ano ang isang mayaman? Paano ang tungkol sa kapangyarihan? Paano naman si Heaven? Dapat pansinin na kapag ang isang tao ay galit, ang kanyang dugo ay tumalsik ng 3 paa, at kapag ang emperador ay nagalit, 1,000,000 bangkay ang inililibing. Natahimik ang buong boxing ring. Nakatitig ang lahat sa pagpaslang sa ring, naramdaman lamang nila ang matinding lamig na damaloy sa kanilang likuran, at sila ay nagulat, nanginginig, at natakot. Sa sandaling ito, walang nang ahas na magsalita, at pinipigilan pa ang kanilang hininga at hindi nang ahas na huminga.
Ang figure ni Ye Chen ay unti-unting lumaki sa kanilang mga mata, ang tunog ng pagpatay, mga hiyawan, ang tunog ng pagbagsak ng mga ulo, at ang tunog ng mga mantsa ng dugo na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Siya! Ang demonyo ba ay mula sa impyerno? Ang ikatlong palapag ng boxing arena. Dati, ang babae ay tumingin sa tanawin sa ibaba na may maputlang mukha, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng takot at pagkabigla. Maging si Master Feng ay hindi napigilan na baguhin ang kanyang kulay, nakakapatay na aura. Ang tanging nakapagpa-curious lang sa kanya ay na si Ye Chen ay walang kahit katiting na nakakagalit na pagbabago-bago sa kanyang katawan, at maging ang mga galaw na ginawa niya ay walang lakas, na para bang ito ay puro brute force. Maaari bang sanayin ang batang ito sa hukbo? Bulong ni Master Feng sa sarili. Sa pagtingin kay Ye Chen, na parang Diyos ng pagpatay, nakatingin sa mga bangkay sa lupa, ang mga mata ni Ding Lei ay mapurol at ang kanyang mga kamay at paa ay malamig. Isang masamang premonition ang sumagi sa kanyang isipan. Sinipa ang bakal na plato. Sino ang batang ito? Nang bumagsak ang huling tao, biglang lumingon si Ye Chen, pinatay ang layunin ni Ling Ran na lumakad patungo kay Ding Lei sa ikalawang palapag, at sinabi habang naglalakad, 2 taon na ang nakakaraan, pumatay ka ng isang babae, siya ang aking hipag, ako ay nanumpa sa harap ng kanyang kaluluwa na gagamitin niya ang ulo sa iyong leeg sa pagsamba. So, hiramin natin yung ulo mo. Kung saan man siya dumaan, lahat ay walang malay na bumigay, walang pumipigil sa kanya, at hindi man lang siya nang ahas na tingnan siya, maging ang mga nasasakupan ni Ding Lei ay walang exception. Huwag! Napaupo si Ding Lei sa lupa na may kalabog, nagpapanik, hindi mo ako mapapatay. Galing ako sa pamilya Ding, Master Feng, tulong, tulong. Sa sandaling ito, sa wakas ay natakot siya. Siya, na palaging labag sa batas, sa wakas ay naramdaman ang hininga ng kamatayan mula kay Ye Chen. Isang hakbang lang ang layo kay Ding Lei. Huminto si Ye Chen at tumangala sa ikatlong palapag, sino pa ba? Hindi lang siya, kundi lahat ng madla ay nag-react din at tumingin sa paligid ng nanlalaki ang mga mata, na para bang curious sila kung sino ang tinutukoy ni Master Feng ni Ding Lei. Pagkaraan ng ilang segundo, isang mahinang buntong hininga ang nanggaling sa ikatlong palapag. Sa malakas na ingay, bumukas ang pinto ng isang silid sa ikatlong palapag, at nagkalat ang mga labi. Kaagad pagkatapos, isang malakas na puwersa ang napunit sa hangin. May nakita akong figure na pumailang lang sa hangin. Isa itong matandang nakatangsut. Natapakan ng matanda ang mga sirang pira-pirasong kahoy na pinto sa hangin, at sumugod sa buong daan, ang kanyang katawan ay kasinggan ng isang lunok, at ang kanyang katawan ay hindi bumagsak sa lupa, na parang magagawa niyang magaan na gawain. Tingnan ang eksenang ito. Ang lahat ay bumulalas ng hindi malay, kinusat ang kanilang mga mata, at mukhang hindi ka panipaniwala. Am I right? Tapos, yung taong yun ay lumipad. Ito ang maalamat na Qinggang, hindi lumilipad. I can't believe that there is such master in reality. Kung hindi ko lang nakita ng sarili kong mga mata, hindi ako maniniwala. Ang paraan ng pagpapakita ng matandang lalaki sa entablado ay hindi nangangailangan kay Ye Chen na patayin ang 19 na tao sa galit, na lahat ay nagbigay ng matinding pagkabigla sa mga tao. Si Ding Lei, na nakahandusay sa lupa, ay nagpakita ng kagalakan sa kanyang mukha, na para bang nakakita siya ng isang tagapagligtas, gamit ang lakas upang ibahin ang anyo ng Qi, katawan na parang ligaw na gansa. Ito ba ang sinabi ni Lolo tungkol sa panloob na lakas? Talagang nakakatakot. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang tumingin kay Ye Chen na may masamang mukha. Anak, kasama si Master Feng dito, hindi mo lang ako magagawang patayin, kundi mamamatay ka ng malungkot, pangako. Master Feng ay isang master ng sinaunang martial arts, at siya ay inanyayahan ng kanilang pamilya ding na gumastos ng maraming pera. Kung hindi siya nakatagpo ng panganib ngayon, malamang hindi siya nito titingnan. Path. Mabigat na bumagsak siyang tiyan sa lupa, puno ng pagkabigla at kawalan ng pag-asa ang kanyang mukha. Ito. Tao pa rin ba ito? Lumapag si Master Feng sa harap ni Ye Chen, at ang distansya sa pagitan nila ay wala pang 5 hakbang. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod niya, tumingin kay Ye Chen ng walang ekspresyon, at sinabing, pagpatay ng 19 na tao sa galit, masyadong mabigat ang mamamatay tao na aura ng iyong binata, bibigyan kita ng 2 pagpipilian, o maaari kang bumalik sa bahay ni Ding kasama ang matanda upang tanggapin ang desisyon. O hayaan ang matanda na patayin ka kaagad. Malinaw niyang nakikita sa itaas na si Ye Chen ay walang tunay na enerhiya, at mas kaunting enerhiya sa pagitan ng mga galaw, kaya inuri niya ito bilang isang lisyu na dalubhasa sa lakas ng mga dayuhan. Dismissive niya ito. May isang kilalang kasabihan sa mundo ng paglilinang.
Kung mag-practice ka ng boxing at hindi mag-practice ng gong, mawawalan ka ng laman pagtanda mo. Ibig sabihin, kapag hindi ka pumasok sa bahay mo, magiging langgam ka. Nagsindi ng sigarilyo si Ye Chen at tumawa. Kumunot ang noo ni Master Feng, medyo hindi nasisiyahan, ano ang tinatawanan mo? Limitado ang tibay ng matanda, binata, huwag mong libangin ang iyong sarili. How dare you smoke in front of the old man? Nagbuga ng usok si Ye Chen, at tinatimad siyang tiningnan na nakatagilid ang ulo. Natatawa ako sa iyo sa sobrang kalokohan mo, tinatawanan kita sa pagiging ignorante mo, at naglakas loob kang tawagin ang iyong sarili na master dahil lang sa ilang dekada kang natuto ng kung fu. Bastard! Galit na galit si Master Feng. Kinaikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata, tumingin sa kanya at sinabi ang bawat salita, matanda, binibigyan din kita ng dalawang pagpipilian, lumabas o mamatay. Bumagsak ang boses. Ang lahat ay agad na napatulala. Hindi ko talaga akalain na maglalakas loob pa rin si Ye Chen na magsalita sa harap ng isang master na tulad ni Master Feng. Maging si Ding Lei ay nagulat. Pagkatapos ay tuwang-tuwa siya at lihim na pinagalitan si Ye Chen dahil sa pagiging tanga niya, naisip ba niya na si Master Feng ang mga ordinaryong tao noon? Minsang pumatay ng baka si Master Feng gamit ang isang palad. Mapangahas. Nanlamig ang mukha ni Master Feng, at sumilay sa kanyang mga mata ang isang pagpatay na layunin, ito ay isang toast lang, hindi kumakain at umiinom. Kapag ang matandang ito ay tinatahak ang mundo, ikaw ay isang sanggol pa rin na hindi pa naawat. Bigyan mo ako ng kamatayan. Sa sandaling lumabas ang salitang ito. Marahas na sigaw ni Master Feng, at isang malakas na enerhiya ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Sa ilalim ng enerhiyang ito, yumunig ang buong lupa, at mabilis niyang inatake si Ye Chen. Lumalakas ang enerhiya sa paligid niya, dahilan para makagawa ang hangin ng sunod-sunod na tunog ng pagsabog. Binasag ang walang laman na palad. Isang marahas na putok ng palad ang tumama kay Ye Chen. Ito ay medyo mas malakas kaysa sa nakaraang Lin Fan. Kinaikit ni Ye Chen ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay malamig na ngumiti, ngunit, hindi pa rin ito sapat. Susunod na sandali. Nawala agad ang kanyang figure. Ang bilis. Biglang tumalon ang talukap ng mata ni Master Feng, nagmamadaling hinahanap ang figure ni Ye Chen, at may masamang premonition sa kanyang puso. Sa sandaling ito, isang simoy ng hangin ang dumating. Naramdaman na lamang ni Master Feng ang isang walang kapantay na aura na dumarating, dahilan upang tumayo ang mga balahibo sa kanyang buong katawan, at pagkatapos, ang isang kamao ay unti-unting lumaki sa kanyang mga mag-aaral. Hindi maganda. Hindi niya pinansin ang pagkabigla, nagmamadaling sumigaw, at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang pigilan ang pag-atake sa kanyang mga kamao sa ganitong paraan. Boom! Bumagsak ang kamao at tumama ng malakas kay Master Feng. Naramdaman lamang ni Master Feng ang isang marahas na puwersa na hindi pa niya naranasan, tulad ng isang napakalaking pag-atake. Bitik. Naputol ang mga braso niyang nakaharang sa dibdib niya. At sa ilalim ng lakas na ito, ang kanyang katawan ay lumipad palabas na parang basahan, na nagkuskos ng bakas ng 12-12 metro sa lupa. Wow! Naramdaman lang ni Master Feng na ang kanyang mga panloob na organo ay nasusunog, ang kanyang lalamunan ay matamis, at hindi niya mapigilan ang pagluwa ng isang bibig ng dugo. Nababalot na ng makapal na takot ang mga mata niya. Isang suntok. Sa isang suntok lang, natalo na ng kalaban ang Master na may malaking internal energy. Isang nakakatakot na kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isipan, nagmamadali siyang tumingin kay Ye Chen, at natakot na sinabi, ikaw. Isa ka bang master ng Pulse Realm? Oo. Ang hakbang na ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng pagbubukas ng dalawang ugat ni Ren at Do, upang ang enerhiya ay makapasok sa mga limbs at buto ng buong katawan. Ngunit paano ito posible? Di ba parang 30 years old lang siya? 30 taong gulang na master ng estado ng Pulso. Lahat sa madla. Sa sandaling ito, hindi nila alam kung ano ang sasabihin, nararamdaman lang nila na ang mga alon ay hindi nalutas, ngunit ang mga katotohanan ay palaging nakakagulat at hindi inaasahan. Napatingin ang lahat kay Ye Chen. Maging si Master Feng, na marunong gumalaw, ay natalo. So sino pa? Ibinuka ni Ding Lei ang kanyang bibig at tumayo sa lugar. Hindi niya inaasahan na si Master Feng, na kilala bilang unang master ng pamilya Ding, ay talagang matatalo, at natalo ng isang suntok. Okay. Tuwang-tuwa si Yang Tian na hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at nanginginig ang buong katawan niya. Naglakad si Ye Chen patungo kay Master Feng, na 12-12 ng metro ang layo, at tumawa, tapos na.
Matapos maramdaman ang intensyon ng pagpatay kay Ye Chen, si Master Feng ay lumuhod sa lupa na may kalabog, yumuko na parang bawang, "Senyor, ako. Inaamin ko ang pagkatalo, hindi na ako makikialam sa mga gawain ni Ding Lei, mangyaring maawa ka. Sabi ko, lumabas ka o mamatay. Tsaka ang kalokohan mo sobra." Walang pakialam ang ekspresyon ni Ye Chen, at sinampal niya ito ng palad, direktang binasag ang takip ni Master Feng sa Tianling, bumukas ang ulo ni Master Feng, at si Ding Lei, na nasa tabi niya, ay nabuhusan ng dugo na may halong dugo sa kanyang utak. Sa pagtingin sa dugo sa kanyang mga kamay, nanlaki ang mga mata ni Ding Lei at kinilig siya. Nagmamadali siyang lumuhod sa lupa at natakot, "Huwag. Huwag mo akong patayin, gusto mo ng pera o babae, kaya kong ibigay sa iyo. Patayin ang asawa ng aking kapatid at magpadala ng isang tao upang guluhin ang aking pamilya." Tumingin si Ye Chen sa kanya nang may pag-aalinlangan, nang walang kaunting awa sa kanyang mukha, "Sabi mo, dapat ka bang mamatay?" Biglang sumabog ang anit ni Ding Lei, at sa wakas ay naalala niya na si Ye Chen ang taong gusto niyang harapin noon, at hindi niya namamalayan na gusto niyang humingi ng awa. Bumagsak ang isang malaking palad, at pagkatapos ay itinapon ang kanyang ulo sa langit, mabilis na lumipad papunta kay Yang Tian na nasa ilalim ng entablado, at nagmamadaling inabot ni Yang Tian ang kanyang kamay upang saluhin ito. "Kung ikukumpara sa pera at babae, mas gusto ko ang ulo mo." Tumawa si Ye Chen at tumangala kay Yang Tian. "8 taon na ang nakalipas, sinira mo ang isang daliri para sa akin. Ngayon, makalipas ang 8 taon, pinatay ng kapatid ko ang 22 katao para sa iyo, at bibigyan kita ng hustisya." Tinitingnang mabuti ang ulo ng kalaban, ibinaling ni Yang Tian ang kanyang katawan sa kanyang tagiliran, nanginginig ang kanyang mga balikat. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon siya, tumingin kay Ye Chen ng may pasasalamat, at bumitaw ng 2 salita, "Salamat, kapatid." Walang labis na emosyon nang sabihin niya ito. Bago iyon, siya ay nagtiis ng labis, ang kanyang asawa ay namatay sa trahedya, ang kanyang anak ay nasa panganib para sa kanyang buhay anumang oras, ngunit ang kaaway ay masaya, ngunit kailangan niyang labanan ang kahihiyan upang masiyahan ang kaaway. Ngayon ay iba na. Ibinigay ng kaaway ang ulo, ang anak ay nailigtas, at ang mga matatandang kapatid ay muling nagkita, na lubos na nagpadali sa kanya. Napatingin si Ye Chen sa mga tao sa ibaba ng walang laman, lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi ng ahas na tumingin sa kanya, at hindi ng ahas na huminga, dahil sa takot na ang masamang bituin ay hindi sapat ang napatay. Nakasimangot, huminga ng malalim si Ye Chen, lumubog sa kanyang dantian, at umungol ng malakas. Isang boses na katulad ni Long Yin ang lumabas sa kanyang bibig, at ang momentum ay napakalaki. Gayunpaman, hindi nito napinsala ang mga nakapalibot na gusali kahit kaunti. Sa halip, nanlambot ang lahat ng naruroon at isa-isang nahulog. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Tian, "Little Leaf, ikaw. Don't worry, I didn't kill them, I just cleared some memories in their minds. They won't remember what happened tonight paggising nila." Ngumiti si Ye Chen. Ang ipinakita niya ngayon ay ang Tianlong Bayin, na isang pamamaraan ng pagsasanay na espesyal na naglalayong sa kaluluwa ng tao. Kahit na ang cultivation base ni Ye Chen ay hindi masyadong mataas ngayon, wala pa ring problema na gamitin ito para i-clear ang memorya ng mga mortal. Nakahinga ng maluwag si Yang Tian, naglakad si Ye Chen sa katawan ni Ding Lei, kinuha ang malalaking kahon ng pera, at lumabas ng boxing ring kasama si Yang Tian. Nahulog sa isang snap ng mga daliri. Nabasag lahat ang mga ilaw sa ring, pati na ang mga kamera. Bahay ni Yang Tian. Inilagay ni Ye Chen ang ulo ni Ding Lei sa harap ng espiritual na upuan ng asawa ni Yang Tian, at pagkatapos niyang maglagay ng 3 insenso ng personal, lumingon siya para tingnan si Yang Tian sa likuran niya. "Hindi mo ba gustong itanong kung bakit ako naging malakas? Hindi mo ba gustong itanong kung bakit hindi ako kumukurap kapag nakapatay ako ng tao?" Wala sa mood. Inabot sa kanya ni Yang Tian ang isang sigarilyo, sinindihan ito at huminga ng malalim, na may bakas ng tiwala sa kanyang mga mata, "Ikaw ay aking kapatid, maging ano ka man, anuman ang iyong naranasan, palagi kang magiging kapatid ko." Tumango si Ye Chen, at lihim na sinabi na bumalik na si Yang Tian, at pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nagtanong siya, "Ano ang susunod mong plano?" "Hindi ko na inisip, baka iuwi ko si Hao Hao sa bansa para makita ang mga magulang ko. Sobrang namimiss siya ng pangalawang matanda." Umiling si Yang Tian at tumangala sa silid kung saan natutulog ang kanyang anak, mukhang medyo guilty. Paanong hindi siya mahihiya kung ang kanyang anak ay malaki na at hindi pa nakikita ang kanyang lolo't lola? Saglit na nag-isip si Ye Chen, at sinabing, "Gusto mo bang tulungan ako?"
Mayroon akong kumpanya ngayon na gumagawa ng mga kosmetiko, ngunit plano kong mag-transform sa isang kumpanya ng parmasyutiko. Maaari kang magsimula bilang isang Deputy General Manager pagdating mo. May kumpanya ka pa. Nagulat muli si Yang Tian, at pagkatapos ay ngumiti ng mapait, natatakot akong hindi ko kaya, kung sakaling malugi ang kumpanya para sa iyo, ako. Sabi ko kaya mo, pwede ka munang maging Deputy General Manager, at hahayaan kong ihatid ka ni Gao Hong. Sumimangot si Ye Chen, iyon lang, ipapadala ko sa iyo ang address ng kumpanya kapag tapos ka na, at direktang i-report ito kapag tapos ka na. Siya nga pala, tandaan mong ilibing mo ang bagay na iyan pagkatapos mong sambahin ang aking hipag, para hindi matakot ang aking anak. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Ye Chen. Isang hindi kilalang bundok sa hilagang kanluran. Sa medyo tahimik na lugar, may sira-sirang Daoist Temple. Ang isang bangkos ng mga baging ay nakatanim sa harap ng templo ng Daoist, at isang rita na upuan ang inilalagay sa ilalim ng baging. Isang palpak na matandang Daoist ang nakasquat sa ritan chair, tulad ng paralisadong poster ni Geiyu. Kapag inspeksyoning mabuti, makikita mo na ang hininga ng matandang Daoist ay lubhang matamlay. May isang oil lamp sa kanyang paanan, at ang ilaw ay tila papatayin anumang oras. Sa harap ng matandang Daoist ay nakatayo ang isang binatang nakaputi. 17 o 18 taong gulang lang siya. May dalang putol na espada ang binata at tahimik na tumingin sa matandang Daoist. Ubo, ubo, ubo. Ang matandang Daoist ay umubo ng 2 beses, isang bakas ng escarlata na dugo ang damanak mula sa gilid ng kanyang bibig, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Sabi ko, Jian Shaozi, si Laozi ay namamatay, hindi mo ba matatawag na Master si Laozi? Huwag kang mag-alala, maghihiganti ako para sa iyo. Pinahahalagahan ng batang nakaputi ang kanyang mga salita na parang ginto, na walang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa mundong ito, wala itong Panginoon, walang kaibigan, mayroon lamang itong Panginoon, ito at ang Panginoon ay mga alipin at kaibigan din. Sa loob ng 3,000 taon, isang tao at isang tebak ang nakalusot sa lahat ng mundo, at sa wakas ay nanalo sa Fairyland, at binigyan ito ng pangalang Wushuang, na kilala rin bilang Heavenly Emperor Sword. Naiintindihan ng Master ang espada, naiintindihan ito. At naiintindihan din ito ang may-ari nito. Gayunpaman, ang anti-thief ay makapangyarihan, at inalis ito ng Master mula sa Heavenly Emperor Sword sa isang kritikal na oras, at gustong ipadala ito sa mas mababang kaharian para sa reincarnation, at ayaw niyang mamatay para sa kanya. Sa araw na iyon, nagpadala ito ng napakalaking layunin ng espada, sumigaw sa kalungkutan, at binasag ang katawan nito, para lamang protektahan ang amo nito. Noong araw na iyon, nakoma ito, at nang magising, nalaman niyang narito na ito sa mundo, at nagkataon na may dagdag itong katawan. Gayunpaman, ang Master ay wala doon. Naghahanap ito ng Master. Dapat nitong protektahan ang dignidad ng Kendo. Kung siya ay isang ordinaryong tao, tiyak na may inis siya sa kanyang sinabi, ngunit ang matandang Daoist ay tumawa ng malakas, at ang kanyang pagtawa ay nagpahayag ng kaginhawahan, kalmado, at kasiyahan. Ito ay mabuti. Hindi ko na kailangang magtayo ng monumento para sa akin pagkatapos kong mamatay. Ngunit kailangan mong panatilihin ang pagiging anak para sa akin sa loob ng 3 buwan, at hindi ka pinapayagang umalis sa bundok sa loob ng 3 buwan. Bahagyang sinabi ng batang nakaputi, oo. Isang pamumula ang lumitaw sa mukha ng matandang Daoist na pari, na halatang tanda ng pagbabalik ng liwanag. Kalahating buwan na ang nakalipas, sinundo kita sa paanan ng Mount Tai, at nalaman kong ipinanganak ka na may tumatagos na puso ng espada. Isa kang mabuting panla na marunong mag-espada mula sa kapanganakan, kaya ibinalik kita. Sayang naman at tinanggihan mo akong sambahin bilang guro kong tutusin. Naiinis ako sa matanda at hindi kasing husay ng iyong Panginoon ang talam kong espada. Alam kong may kakaiba kang pinanggalingan, ngunit huwag kang magpabeya, ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sa pagbagsak ng mga salita ni Lao Dao, bumagsak siya pabalik sa ritan chair, bumagsak ang kanyang mga braso sa lupa, dahan-daang pumikit ang kanyang mga mata, at may bakas ng panghihinayang sa gilid ng kanyang bibig. Biglang namatay ang oil lamp. Ang batang nakaputi ay natahimik sandali, lumuhad ng husto sa lupa, at yumuko ng 3 beses ng mataimtim. It's both a gift for apprenticeship and a gift for filial piety. After 3 months, ipaghihiganti kita. Isang patak ng luha ang bumagsak sa gilid ng mga mata ng bata at tumama sa lupa, na may napakalinaw na boses. Tumangala ang binata sa kalangitan ng buwan, ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Guro, nasaan ka? Sa paanan ng 100,000 bundok.
Tumakbo sa alon ng trigo ang isang mukhang magaspang na lalaking nasa katanghaliang gulang, kahit madilim, naglalakad pa rin siya sa lupa. Patayin ang aking junior na kapatid, ang puot na ito ay hindi pinaghati-hatian ng langit. Mr. Ye, nandito na ako. Ako, si Gufan, ay nagtrabaho ng husto sa loob ng 40 taglamig at tag-araw, at oras na para ipanganak. Sana ay hindi mo ako masyadong bibiguin. Sabado ng umaga. Kowloon Bay Villas. Tiningnan ni Ancestor Huang Quan ang puno na namumunga ng itim, nanlaki ang kanyang mga mata at nagsabi, sabi ko, Master, ano ang punong ito? Ano ang bunga sa itaas? Di ba expert ka sa tribulation period? Hindi mo ba alam? Mahinang sabi ni Ye Chen. Niyugyug ng matandang ninuno ang mga tainga ng aso, umikot sa paligid ng puno, at ngumiti ng alanganin, ikalawang aso, mahigit 8,000 taon na ako sa mundo ng paglilinang. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Pagkasabi noon ay napalunok ito at sinabing, sa aking palagay, kung mamimitis ka lang ng prutas at matitikman, malalaman mo na. Si Ergo Uzi ang unang nakatikim nito. Kung ito ay may lason, si Ergo Uzi ay mamamatay din. Masyado kang loyal. Napangiti si Ye Chen. Kapag namumulaklak ang punong ito, maaari itong maglabas ng espiritual na enerhiya, at pinapayagan din siyang makapasok sa gitnang yugto ng Gathering Spirit Realm sa isang iglap. Paano ito nakakalason? Inilibot ng matandang ninuno ang kanyang mga mata. Bagamat medyo kakaiba ang hitsura ng prutas na ito, dapat itong nakakain. Kung kakagat ko ang masamang bituin na ito nang hindi pinapansin, dapat ko itong kainin. Paanong hindi alam ni Ye Chen kung ano ang binibigyang pansin nito? At munition, pwede mo itong subukan, lalo na't kumain ng prutas, hanggat kulang ang isang dahon, papatayin kita kaagad at magdagdag ng hapunan sa gabi. Master, Ergo Uzi, nagbibiro din ako, huwag mong seryosohin, huwag mong seryosohin. Kinilig ang nuno at nagmamadaling ngumisi. Si Ye Chen ay masyadong tamad na bigyang pansin ito, naglakad patungo sa puno, at tumingin sa itaas at pababa sa itim na prutas sa itaas. Makalipas ang ilang araw, wala pa rin itong pinagbago. Hindi napigilan ni Ye Chen na sumimangot. Naubos na ang berdeng likido sa bote ng liusian, at kung gusto mong buuin itong muli, kailangan mong maghintay hanggang sa kalagitnaan ng susunod na buwan. Kung walang berdeng alak, ang mabilis na pagkahinog ay hindi posible. Sa pag-iisip nito, biglang itinaas ni Ye Chen ang kanyang mga mata upang tingnan ang ninuno na si Huang Quan sa tabi niya, may gusto akong itanong sa iyo. Master, sabi mo, dapat alam ni Ergo Uzi ang lahat at sabihin ang lahat. Kinawag-kawag ni Ancestor Huang Quan ang kanyang buntot para pakiusapan. Tuyong umubo si Ye Chen at sinabing, kung ganoon, ano, paano ka kadalasang comfortable? Bumagsak lang ang boses. Agad na sumabog ang buhok sa katawan ng ninuno, umatras siya ng ilang sunod-sunod na hakbang, at tumingin kay Ye Chen na mapagbantay, hindi mo ako mapapansin, at hindi ako mamamatay. Ayon sa ugali ng mga ordinaryong aso, kapag umiihi at umiihi, nasusolusyonan ito on the spot kapag dinadala ng may-ari ang aso sa labas para mamasyal. Ngunit iba ang mga ninuno. Tao ang matandang ninuno noon, hayaan mo siyang itaas ang kanyang mga paa na parang aso para tumae at umihi sa harap ng lahat, mas mabuting patayin siya. Kaya naman, sa tuwing maginhawa ang ninuno, lihim siyang lalabas ng mag-isa. Kung saan ito maginhawa, walang nakakaalam. Matanong ko lang, huwag kang masyadong excited. Matapos maramdaman ang malakas na determinasyon ng ninuno, hindi napigilan ni Ye Chen na hawakan ang kanyang ilong, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Ang aso na ngayon ay inaari ng ninuno ay itinuturing na wala sa klase ng mga ordinaryong aso, at ang mga dumi ng mga normal na hayop ay maaaring gamitin sa pagpapataba ng mga pananim. Kung ang sa ninuno ang gagamitin, ito ba ay? Muli kong pinag-aralan ng puno at nalaman kung wala pa ring mapapala. Kinailangan ni Ye Chen na sumuko, hayaan ang kasambahay na si Afu na bahala dito, at pagkatapos ay umuwi kasama ang kanyang ninuno. Nasa bahay pala ang mga magulang, at ang anak na babae na si Mengmeng ay lihim na nagtatago sa silid, napaka-misteryoso. Ngumiti si Ye Chen at sinabing, Tatay, Nanay, bakit hindi ka pumasok ngayon sa trabaho? Nagpalit na ng trabaho sina Ye Hai at Wu Lan. Ang isa ay nagtatrabaho bilang sekretarya sa bulwagan ng bayan, at ang isa naman ay nag-aalaga sa mga retiradong amo sa nursing home. Ang pangalawang matandang lalaki ay labis na naguguluhan tungkol dito, at naisip na siya ay mapalad nang siya ay pumasok sa trabaho. Alam na alam ni Ye Chen na ang tulong ng pamilyang Gu ay kailangan dito, at hindi ito pinag-uusapan ng pamahalaang bayan. Sa nursing home lang, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nagpatalas ng kanilang mga ulo at gustong mag-drill dito.
Tumingin si Yehay sa silid kung nasaan ang maliit na lalaki, at hindi makapaniwalang sinabi, "Ngayon, nagbakasyon kami ng iyong ina, at gusto kong makasama ka ng isang araw sa bahay. Samahan mo ako sa isang araw." Natigilan si Ye Chen, at nag-iisip na naglakad papunta sa kwarto ng maliit na lalaki. "Meng, anong misteryosong ginagawa mo?" Buksan ang pinto para makita ni tatay. "Dad, huwag mong buksan ang pinto." Binuksan ng maliit na lalaki ang isang siwang sa pinto at kinakabahan na iniangat ang kanyang ulo. "Okay, hindi binubuksan ni Daddy ang pinto." Tumawa si Ye Chen at galit na umiling, na hindi malay na hinihimok ang kanyang kamalayan na magwalas sa bahay. Nakita ko ang maliit na lalaki na naglalagay ng mga kandila sa isang cake. Ang cake ay may 3 layer. Ang maliit na lalaki ay lumilingon paminsan-minsan, sa takot na matuklasan. Birthday cake. Si Ye Chen ay natigilan saglit, at pagkatapos ay tumawa ng pipi. "Ika-30 kaarawan mo ba ngayon?" Gayunpaman, upang masiyahan ang misteryosong puso ng munting lalaki, hindi pa rin niya ito ipinakita. Sa halip, nagkunwari siyang naiinip at sinabing, "Meng, kapag hindi mo binuksan ulit ang pinto, lalabas na si tatay." "Sige. Dad, huwag kang pumunta." Balisa talaga ang maliit na lalaki. Pagkabukas ng pinto, ngumiti siya ng nakakaloko. "Tay, lumingon ka dali." "Bakit lumingon si Dad?" Alam na tanong ni Ye Chen. Tinapakan ng maliit na lalaki ang kanyang mga paa at nagsimulang kumilos ng may kalokohan. "Oh, tatay, lumiko ka lang, sasabihin sa iyo ng mga tao na lumiko ka." "Sige." Ngumiti si Ye Chen at tumalikod, ngunit sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan, nakita niya ang maliit na lalaki na tumalikod at bumalik sa bahay, hawak ang cake sa magkabilang kamay, nanginginig, at maingat na naglakad palabas. "Dad, sige, tumalikod ka." Lihim na ngumiti si Ye Chen at tumingin sa kanya. Hinawakan ng maliit na lalaki ang cake at tuwang-tuwang sinabi na namumula ang mukha, "Tatay, maligayang kaarawan. Birthday ba ni Dad ngayon?" Mukhang nagulat si Ye Chen, at siya ay napaka-cooperative at gumawa ng sapat na mga trick para sa maliit na lalaki. Inilagay ng maliit na lalaki ang cake sa mesa at inikat ang kanyang mga mata kay Ye Chen. "Gago si tatay, at wala akong magandang alaala. Ngayon ang ika-30 kaarawan mo." Naalala ito ni Meng. "Naaalala mo ba talaga?" Tumingin si Ye Chen sa mga magulang at ina sa tabi niya, at sinabing may kalahating ngiti, "Sinabi ba sa iyo ng iyong lolo't lola?" Masama si Dad, maaalala ito ng mga tao sa hinaharap. Matapos madismantle, biglang namula ang maliit na lalaki. Pagkasabi nito, tumakbo ang maliit na lalaki kina Yehay at Wulan, tulad ng isang babaeng opisyal na nagutos. "Lolo, Lola, sabay nating batiin si tatay ng maligayang kaarawan, at basahin ito kasama ko Meng, maligayang kaarawan sa iyo." Yehay at Wulan, namatay si Habirbo at tumalsik ng mantika. No, hindi standard ang pronunciation mo." Kinaweyan ng maliit na lalaki ang kanyang kamay na may hitsura ng pagkasuklam. "Maligayang kaarawan sa iyo." Muling sinabi ni Yehay Wulan, namatay si Habirbo at dumura ng mantika. Ang maliit na lalaki ay ganap na natalo. "Lolo at Lola, napakatanga mo." Galit na tinapik ni Ye Chen ang kanyang ulo, "Ang iyong lolo't lola ay hindi nagbasa ng ilang araw noong bata pa sila. Hindi ba mahirap para sa kanila na pilitin silang magbasa ng Ingles?" Walang magawang umiling si Yehay. Meng, sinusubok ka ni Lolo. "Alam mo ba kung paano bigkasan ang coal mine sa Ingles?" "Hindi ko alam." Inilabas ng maliit na lalaki ang kanyang dila, ang kanyang mukha ay puno ng pag-usisa. "Lolo, marunong ka bang magbasa?" Tumango si Yehay at same time na nagsabi, "Oo, makinig kang mabuti, ang Ingles ng minahan ng karbon ay binasa ng ganito, ito ay isang malaking gulo." Ye Chen. Humagalpak ng tawa si Wulan, at galit na tumingin kay Yehay. Ang maliit na lalaki ay hindi nag-react ng ilang sandali. Matapos makita ang mga ekspresyon ni Ye Chen at Wulan, napagtanto niya na siya ay tinutukso, at paulit-ulit na tinapakan ang kanyang mga paa. "Lolo, kayong mga maton, masama kayo, at hindi kanila papansinin sa hinaharap." "Okay, banibiro ka ni Lolo, di ba birthday ni Dad?" Ni hindi man lang naghiwa ng cake para kay Dad. Ngumiti si Ye Chen. Ang maliit na lalaki ay agad na inikat ang kanyang mga mata sa kanya. "Si tatay ay isang hanggal na USA, hindi ka pa nagnanais." Agad na ngumiti si Ye Chen at humalukip-kap, at sinabi, "Ang hiling ko ay aking malusog at malusog ang aking mahal na anak na si Meng, at hindi ka hinihiling ni tatay na maging sikat o mayaman, dahil ang mga bagay na ito, basta kung gusto mo, maibibigay ito sa iyo ni tatay anumang oras." Naku, Dad, hindi ka maaaring mag-wish, kung hindi ito gagana.
Ang maliit na lalaki ay tumingin kay Ye Chen sa mga mata ng pangalawang tanga sa katabi. Ayos lang, kung hindi ubra, gagawa si Dad ng paraan para magawa siya. Ngumiti si Ye Chen. Napakasimple lang ng wish ni Dad. Bumulong ang maliit na lalaki, at pagkatapos ay sabik siyang sumugod sa pagputol ng cake. Ang pamilya ay kumuha ng isang piraso ng cake at kinain ito. Itinuro ni Ye Chen ang kanyang mukha, birthday ni Dad ngayon, hindi mo ba bibigyan ng reward si Dad? Ibinaba ng maliit na lalaki ang cake at hindi kinamot ang kanyang bibig, kaya sinampal niya si Ye Chen sa mukha ni Ye Chen. Matapos makita ang cake sa mukha ni Ye Chen, hindi niya napigilan ang paghajijek, si tatay ay isang tabikat ngayon. Bueno, maliit kang duwende, ang lakas ng loob mong ay bully si Ben Tiandi. Binuhat siya ni Ye Chen at hinalikan sa mukha. Sa hapon, maganda ang panahon sa labas. Habang iniisip niya kung ilalabas ba ang batang si Mengmeng na ito para maglaro, tumunog ang telepono at si Gu Xiaokan iyon. Mr. Ye, may underground black market sa Antique City mamayang hapon. Tinanong ako ni Lolo kung gusto mong sumali. Sinabi ni Ye Chen, itim na merkado sa ilalim ng lupa. Oo, ito ay may parehong kahulugan bilang isang auction, ngunit ang mga bagay sa itim na merkado ay mas komplikado at higit pa, at maraming mga bagay na hindi nakikita ang ibebenta dito, tulad ng mga maliliwanag na artifact, sinaunang mummies at iba pa. Tulad ng gustong tumanggi ni Ye Chen, narinig niyang muli siyang nagsalita, siya nga pala, sinabi ni Lolo na ang pangwakas na item sa auction sa black market ay tila isang magic weapon, at maging ang Daoist priest na si Qingyang ng Shenshao faction ay nabalisa. Magic weapon. Biglang naging interesado si Ye Chen, nag-aalangan, ngunit sumang-ayon, okay, may oras lang ako ngayon. Sige, ay papasundo kita sa kapatid ko. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpaliwanag si Ye Chen sa kanyang mga magulang at lumabas. Ang pasukan ng Jinyang Community. Isang pulang Maserati ang nangingibabaw na pumaroda sa gitna ng kalsada, na umaakit sa mga sulyap ng mga dumadaan. Kahit na ilegal na pumaroda ang kabilang partido, walang nang ahas na lumabas at magsalita. Pangalawa ang luxury car, higit sa lahat dahil may isang malaking magandang babae na nakatayo sa tabi ng luxury car. Alam ng sinumang nakakaunawa na ang mga taong kayang magmaneho ng gayong marangyang sasakyan ay mayaman o mahal. Inilagay ni Gu Yingying ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, puno ng hinanakit. Ngayon pa lang, pinasundo na siya ng lolo niya. Nang maisip niya ang ginawa ng kabilang partido sa kanya noong huling pagkakataon, hindi pa rin niya ito kayang bitawan. Itong lalaking ito, hindi ba siya maamo kapag sumipa, at pagkatapos ay hindi siya humingi ng tawad sa iba? Siya ay isang tuwid na tao. Hindi ko nga alam kung paano niya nakuha ang girlfriend niya. Pagkaraang makita siya ni Ye Chen, nagulat din siya, bakit ikaw? Nasaan ang iyong kapatid? May gagawin siya kaya sunduin kita at sumakay sa kotse. Sumakay si Gu Yingying sa kotse na may malamig na nguso at sumakay sa kotse. Walang pakialam si Ye Chen sa kakaibang ugali ng panganay na babae, ngumiti at umupo sa likod ng Maserati. Ang hindi niya nakita ay may dalawang babaeng nakatayo wala pang 100 metro ang layo mula sa Maserati, ito ay si Ye Wen at ang kanyang ina na si Yang Hui. Sa sandaling sumakay sina Ye Chen at Gu Yingying sa kotse, nanlaki ang mga mata ni Yang Hui at sinabing, Wen, hindi ba Ye Chen yun? Nandito ang luxury car na iyon para sunduin siya. At sino ang babaeng iyon? Hindi ko rin alam. Umiling si Ye Wen ng mahina, bumagsak muli ang kanyang kalooban, at sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili sa hindi pagkakaunawaan kay Ye Chen. Hindi matanggap ni Yang Hui ang mga katotohanan sa kanyang harapan, at agad na bumulong ng galit, hindi problema para sa batang ito na magkaroon ng mansyon, at may isang mamahaling sasakyan na susando sa kanya, hindi ba dapat siya ang alagaan ng babaeng iyon? Habang nagsasalita siya, tumanggaw siya ng matuwid, oo, dapat ganito, kailangan siyang alagaan ng babaeng iyon, baka pati mansyon na iyon ay binigay sa kanya ng babaeng iyon, kahihiyan, may kamay at paa na handang maging medyo maputi ang mukha. Si Ye Wen, na nasa gilid, ay hindi na nakatiis, at hindi napigil ang samabad, Nay, pwede bang bawasan mo ang sasabihin? Hindi ganoong klaseng tao ang pinsan ko, bakit nagbabago ang magagandang bagay kapag nakikita mo sila? Napakarumi. Hindi katakataka na minsan ay sinasabi ni tatay na maliit ang tiyan mo, mahaba ang buhok at maikli ang kaalaman. Ang aking pinsan ay may-ari ng isang mansyon, may-ari ng isang kumpanya, gumagawa ng mga mahiwagang instrumento, at kahit na alam ng gamot. Kailangan mo bang sabihin ko sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito at hampasin ka sa mukha? Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Ikaw bata, anong ugali mo?
Wala akong sinabi sa'yo. Natigilan si Yang Hui, at galit na nagreklamo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating ang sasakyan sa Kowloon Antique City, at nalaman din ni Ye Chen ang pangkalahatang sitwasyon mula sa kotse. Hindi umano magbubukas ang underground black market na ito hanggang alas 5 ng hapon. Raw ay gayon, ang Antigang lungsod ay nakaparada na may lahat ng uri ng mga mamahaling sasakyan, Porsche, Bentley ay pawang mga kalakal ng Volkswagen, at ang pinaka-nakasisilaw ay ang mga Lamborghini at Bugatti Veyron. Pagkatapos ay parada ni Gu Yingying ang sasakyan, dinala niya si Ye Chen sa isang Antigang tindahan na tinatawag na Treasure Pavilion. Hindi ordinaryo ang tindahan, may mga hanay ng mga stand sa loob, at maraming mga antik ang nakalagay dito, tulad ng calligraphy at painting, porselana, at iba pa. Sa mga oras na ito, siksikan na, at maraming nakadamit na mga tao ang itinuro ang mga antik sa tindahan at nagbigay ng iba't ibang komento. At sa tabi nila ay may nakatayong isang dalagang nakaasol na uniforme. Ang mga taong ito ay mga apprentice sa mga Antigang tindahan, tinawag ng amo upang aliwin ang mga bisita. Pagkapasok ni Ye Chen, isang magandang babae ang sumalubong sa kanya, "Miss, nandito ka na. Nasaan si Uncle Shu?" Bahagyang tumanggo si Gu Yingying, at ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin sa karamihan. Nagbibilang ng mga gamit si Master Shu sa bodega. Sandali lang. Tatawagan ko siya ngayon. Kung alam niyang nandito ka, matutuwa siya. Ngumiti ang magandang babae at lumingon sa silid sa likod. Tila alam ni Gu Yingying ang mga pagdududa ni Ye Chen, ngunit ipinaliwanag pa rin ni Gu Yingying. Ang tindahang ito ay pagmamay-ari ng aking pangatlong tiyuhin, at si Uncle Shu ay isang matandang lalaki sa ilalim ng kanyang utos. Kilalanin mo ako. Natigilan si Ye Chen, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga bagay sa tindahan. Akala niya ay may mapapala siya, ngunit saan man dumaan ang kanyang mga mata, puno siya ng pagkabigo. Nakuha ni Gu Yingying ang detalyeng ito sa kanya, nakasimangot at sinabing, "Wala ka bang dapat tingnan?" Ang lahat ng ito ay isang grupo ng mga vulgar na bagay, boring. Hindi napigilan ni Ye Chen ang pag-iling, ang mga antik sa tindahan ay maaaring bihirang mga produkto sa paningin ng mga ordinaryong tao, ngunit sa kanyang mga mata, wala itong halaga kahit isang sentimo. "Young man, hindi ba medyo malakas ang tono mo?" Isang nagtatampo na boses ang nagmula sa likod ng hall. Kaagad pagkatapos, lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit at salamin sa pagbabasa. Walang ngiti ang matanda, nagpapakita ng may kakayahan at tusong aura. Sa sandaling lumitaw siya. Agad na na-refresh ang lahat ng customer sa tindahan, at yumuko silang lahat para kumustahin. "Master Shu." Kaugnay nito, bahagyang tumanggo ang matanda, at pagkatapos ay naglakad papunta sa gilid ni Gu Yingying, isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mapurol na ekspresyon. "Miss, bakit hindi mo ipaalam sa akin ng maaga na darating ka, para may handa ko ang pag-iisip?" "Tito Shu, huwag mo akong pagtawanan." Ngumiti si Gu Yingying at sinabi, "Kaka-rating ko lang sa isang kaibigan para tingnan." Sa pagtatapos ng talumpati, sinulyapan niya si Ye Chen at ipinakilala, "Tio Shu, ito si Mr. Ye, aking kaibigan." Tiningnan lang ni Uncle Shu si Ye Chen, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at malamig niyang sinabi, "Itong kapatid na lalaki, mukhang hindi mo gusto ang mga bagay sa tindahan ko." Bilang pinagkakatiwalaan ni Gu Sanye, si Uncle Shu ay may ganitong kumpiyansa at hindi niya kailangang harapin ang sinuman. Dahil parehong gusto ng mga puti at underworld na makitungo kay Gu Sanye, kailangan nilang dumaan ng mag-isa. Sabay-sabay. Biglang tumahimik ang buong tindahan ng antik, at ang lahat ay tumingin kay Ye Chen ng hindi malay, na parang gusto nilang malaman kung saan siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang sinabi niya. Sumimangot si Gu Yingying, nang tatayo na siya para kay Ye Chen. "Narinig ko na lang na tumawa si Ye Chen, hindi naman sa medyo hindi ko ito gusto, pero hindi ko talaga gusto, tambak lang ito ng basura."